Ang unang ginawa ng lalaki pagkatapos lamunin ang kaluluwa ng isang transmigrator ay lustayin ang lahat sa loob ng isang gabi, tinatapon ang bawat sentimo ng kanyang yaman. Dahil sa loob ng mga piraso ng tadhana, nakita niya ang isang sulyap ng hinaharap. Ang lahat ng karangyaan sa kanyang harapan ay panimula lamang sa kanyang hinaharap bilang isang pulubi, bilang karapat-dapat na tagapagmana ng Duke ng Fallenberg. Hindi makabuo si Fernan ng tatlong pangungusap nang hindi pinag-uusapan ang pera. Kaya naman gustong-gusto siyang kutyain ng mga nagmamalinis na ipokritong iyon bilang isang kuripot. Pero ano naman? Ang pera ay nakakabili ng pagkain, magic gear, at ang uri ng ginhawa na nagpapapanatag sa isang tao. Hindi ba't mas kapaki-pakinabang iyon kaysa sa isang walang kwentang reputasyon? Nang araw na iyon, nakaupo si Fernan sa bulwagan ng pamilya habang nakikinig sa ulat ng mayordomo tungkol sa pananalapi ng buwang ito. Nang marinig niya ang mga salitang bahagyang bumagsak ang kita natin ngayong buwan, sumabog siya sa galit. Walang atubiling pinagalitan ni Fernan ang mayordomo, ang hayaang bumaba kahit kaunti ang kanyang kita ay isang malaking kasalanan. Bigla na lang dumilim ang kalangitan. Isang matalim na kidlat ang direktang tumama papunta sa mansyon. Bago pa man makakilos si Fernan, isang kakaibang kaluluwa ang marahas na pumasok sa kanyang isipan. Sumisigaw pa ng kalokohan ang gago, sinasabing matagumpay siyang nakapag-transmigrate. Mangarap ka. Dala ng mamahaling katawan na ito ang dugo ng mga Fallenberg at punong-puno ng mga lihim sa pagpapayaman. Hindi ito isang bagay na may karapatang angkinin ng isang walang pangalang ligaw na kaluluwa. Agad na tinipon ni Fernan ang bawat onsa ng kanyang kamalayan at bumuo ng depensa sa isip, direktang nakipagbanggaan sa mayabang na nanghihimasok. Sa ilang sandali lang, dinurog niya ang transmigrator hanggang sa maglaho ang kaluluwa nito. Ngunit hindi inaasahan ni Fernan na pilit na papasok sa isipan niya ang mga tirang alaala ng gagong iyon. Young Master, ayos lang ba kayo? Nanginginig na tanong ng isang tagasilbi. Natauhan si Fernan, at naramdaman na lang niya ang napakaraming banyagang alaala na magulong nagbabanggaan sa kanyang isipan. Muntik na siyang atakehin sa puso dahil sa mga kakaibang salita na bumubuo sa mga alaalang iyon. Malapit na ang katapusan ng mundo. Sasakupin ng mga demonyo ang mundo ng mga mortal ng buong puwersa, at si Emesian, isang inapo ng unang emperador, ang aangat bilang bayani ng kontinente. At si Fernan Fallenberg, ang tagapagmana ng sikat na dukado ng Fallenberg, ay diumanoy itatakwil ng kanyang pamilya dahil sa pakikipagsabuatan sa mga demonyo at mauwi bilang isang pulubing walang pera. Anong klaseng walang kwentang biro iyon? Ang mahulog mula sa malambot na kama na tadtad ng mga gintong barya hanggang sa matulog sa ilalim ng tulay bilang isang pulubi ay mas masahol pa sa kamatayan. Ang propesyang ito ay walang dudang pinakamalaking bangungot sa kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, hinalughog ni Fernan ang bawat intelligence network ng kanyang pamilya, ginagawa ang lahat para matuklasan ang pinagmulan ng kaluluwang iyon. Ngunit siyempre wala siyang nahanap kahit ano. Ang mas nagbigay ng takot sa kanya ay ang unti-unting pagkatotoo ng mga pangyayaring nabanggit sa propesya. Gamit ang kaalaman tungkol sa hinaharap, sinunggaban ni Fernan ang bawat pagkakataon sa Merchant Guild at kumita ng malaki. Ngunit habang dumadami ang kanyang yaman, lalo siyang nababalisa dahil ibig sabihin nito ay unti-unting lumalapit ang hinaharap kung saan siya ay magiging isang pulubi. Kailangan niyang humanap ng paraan para baguhin ang sumpa ng tadhanang iyon. Upang higit na mapatunayan ang propesya, hinalungkat ni Fernan ang bawat pinakabagong dyaryo na maaari niyang makuha. Sa tabi niya, bumulong ang isang tagasilbi, nag-iisip kung nagdurusa pa rin ba ang Young Master sa epekto ng pagtama ng kidlat sa kanya. Habang nahihilo na si Fernan sa pagbabasa, isang balita ang nagpatigil sa kanya. Si Emesian, isang inapo ng lumang imperial na pamilya, ay matagumpay na natanggap sa akademya. Eksaktong tumugma ito sa propesya. Sa puntong ito, hindi na mapakali si Fernan. Kaya nagdesisyon siya agad-agad at dali-daling naglakbay patungo sa Southern Swamp. Sa pagtapak niya sa Latian, ang nakakakilabot na oras sa paligid ay nagpamukha kay Fernan na mas totoo ang propesya. Tiniyak niyang nakatatak sa kanyang isipan ang tatlong pangunahing propesya. Una, mapapatalsik siya sa kanyang pamilya at magiging pulubi. Pangalawa, ipapatawag ni Haring Kolomo ang 72 sinaunang demonyo. Pangatlo, ang bayaning magliligtas sa sangkatauhan, si Emesian, bilang inapo ng unang emperador na si Karanos, ay papasok sa akademya para hanapin ang mapa ng unang emperador. Pagkatapos noon, pupunta siya sa Southern Swamp para kunin ang Soul Sword. Ang Emesian na ito ay hindi lamang bida sa propesya, kundi direktang konektado rin sa hinaharap ni Fernan. Ngunit hindi lubos maisip ni Fernan kung paano ininsulto ng kanyang sarili sa hinaharap ang lalaking ito para mauwi siya sa napakalungkot na kalagayan. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakita ang buong aklat ng propesya. Malabo at hindi kumpleto ang ilang bahagi, kaya sumusugal lang siya ng hula base sa pangkalahatang balangkas nito. Gamit ang mga pahiwatig mula sa propesya, sa wakas ay nahanap ni Fernan ang sugatang si Emesian sa labas ng Swamp Dungeon. Pagtingin sa malaking tipak ng dugo sa lupa, palihim siyang napamura ng mapagtantong napakaaga ng pagdating niya. Pero dahil nandito na rin lang siya, inihanda na lang niya ang kanyang sarili at nagkunwaring kararating lang.
Nagsuot ng seryosong mukha si Fernan at umaktong sinesermunan si Emetian, pinapaalalahanan siyang isa itong freshman zone. Pagkatapos magpakilala, naggitngit ang kanyang mga ngipin at naglabas ng isang bote ng top-tier healing potion. 10 beses na mas epektibo ang bagay na yon kaysa sa isang low-grade na potion at malaking pera ang ginastos niya rito. Pero kailangan pa ring magtunog mapagbigay ni Fernan. Kahit na bumagsak na ang iyong pamilya, inapo ka pa rin ng imperial na angkan. Ituring mo itong pamumuhunan ko sa iyong hinaharap. Samantala, pakiramdam ni Fernan ay dumudugo ang kanyang puso. Kung hindi lang niya pinipilit na baguhin ang kanyang tadhana, sino ba namang nasa matinong pag-isip ang mamimigay ng ganoon kamahal na potion ng libre? Tinanggap ni Emetian ang potion. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Siguro ay hindi niya inasahan na ang tinatawag na kuripot sa mga usap-usapan ay magiging ganito kamapagbigay. Kalahating oras pagkatapos pumasok ni Emetian sa dungsyon, tahimik na sumunod sa kanya si Fernan. Pagsapit noon, ganap nang walang laman ang dungsyon. Malinaw na naubos na ng lalaking iyon ang mga kalaban doon. May mga nakakalat na magic lamp sa paligid, ngunit wala ni katiting na bakas ng mana ang maramdaman ni Fernan mula sa mga ito. Isang matinding pag-aaksaya. Napakaraming mamahaling magic lamps ang basta na lang itinapon na parang basura. Malinaw na walang ideya ang batang iyon kung gaano kahalaga ang pera. Napangiwi sa sakit si Fernan habang tinitignan ito. Talaga bang magiging bayani na magliligtas sa mundo ang isang taong ganito ka-ignorante? Ayon sa propesya, matatagpuan ng sugatang si Emetian ang soul sword sa loob ng dungsyon. At totoo nga, pagdating ni Fernan sa dambana, wala na doon si Emetian. Tanging mga malalabong bakas ng soul sword na lang ang naiwan. Sa propesya, dapat ay naiteleport na siya sa isang liblib na eskinita ng imperyo ngayon. Sa madaling salita, totoo ang lahat ng nasa propesya, na nangangahulugang mangyayari rin ang kinabukasan ni Fernan bilang pulubi. Ang kaalamang iyon ay nagpalubog sa puso ni Fernan. Kailangan lang niyang kumapit sa sumisikat na bituin na ito na nagngangalang Emetian, ngunit ang Emetian sa propesya ay labis na nagpapahalaga sa kanyang reputasyon. Kung padalos-dalos siyang lalapit sa kanya, baka mainis lang niya ito. Pagbalik sa mansyon ng pamilya, naguluhan si Fernan sa problema at nagtanong sa isang taga-silbi, kung may nahanap kang siguradong malaking balik sa pamumuhunan, pero hindi kayo magkasundo ng taong iyon, anong gagawin mo? Kaswa na sumagot ang taga-silbi, Young Master, pera ang nagpapaikot sa mundo. Ang mga salitang iyon ang nagpalinaw sa isipan ni Fernan. Tama siya. Ang pagwasak ng mga demonyo sa mundo ay isa lamang malaking problema na pansamantalang magpapagulo sa mga tao. Ngunit sa kaibuturan nito, ang pagsugal para sa inaasahang balik ay kapareho pa rin ng lohika sa pamumuhunan. Ang pagkakaiba sa personalidad ay maliliit na detalye lamang sa harap ng umaapaw na kayamanan, at nagkataon lang na napakaraming pera ni Young Master Fernan. Kaya't umalis siya agad-agad, nagmamadaling bumalik sa akademya upang hanapin si Emetian. Sobrang higpit na herarkiya sa dormitoryo ng akademya. Ang top 1-0 na estudyante sa entrance assessment ay nakatira sa Rabatis Hall. Ang mga estudyanteng nasa ika-11 hanggang ika-30 na ranggo ay nakatira sa Bless Hall. Para naman sa mga nasa ibaba ng ika-30 ranggo, maaari lamang silang manatili sa Davis Hall. Sa mga sandaling iyon, sa loob ng isang silid ng estudyante sa Davis Hall, ang boses ng isang espada ay baliw na nagrereklamo sa isipan ni Emetian. Isang inapo ng Armen, nakatira sa ganitong lugar. Isa itong kahangalan. Kung nalaman lang ito ng yumaong emperador, baka gumapang pa siya palabas ng kanyang libingan para ayusin ito mismo. Walang magawang napabuntong hininga si Emetian. Wala siyang masisising iba sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Tutal, binuwag na ng unang emperador ang pagmamana ng posisyon at isinuko ang karamihan sa mga lupain at ari-arian ng maharlikang pamilya. Kaya naman, sa nakalipas na siglo, ang maharlikang pamilya ay patuloy na ginigipit ng 7 pamilya ng mga asawa ng emperador. Sa puntong ito, maging ang sining ng espada ng kanilang mga ninuno ay nawala na. Nang marinig ito, mabilis na inalo ng espada si Emetian, at sinabing sa kanyang pambihirang talento, at sa gabay nito, balang araw ay maibabalik din niya ang luwalhati ng maharlikang pamilya. Maya-maya pa, kumatok si Fernan sa pinto. Dumiretso siya sa punto at tinanong kung may oras ba si Emetian na samahan siya sa isang simpleng salu-salo. Sasabihin sana ni Emetian na kailangan niya ng 10 minuto para mag-ayos, ngunit agad na nagsalita si Fernan na tila nangangaral. Inimbitahan ka ng isang senior sa hapunan, tapos paghihintayin mo ako ng 10 minuto. Noong panahon ko, kapag ipinapatawag ako, tumatakbo ako palabas ng naka-underwear lang. Napangiwi sa takot si Emetian at nagmamadaling pinalitan ang sagot niya ng 5 minuto. Samantala, tahimik na nagreklamo ang espada sa kanyang isipan. Ang kapal ng mukha ng isang mababang uring bagong yaman na pamilya na utus-utusan ang isang inapo ng maharlikang lahi. Hindi nagtagal, nakarating ang dalawa sa pinakamalapit na restauran. Hinawakan ng mahigpit ni Emetian ang kanyang soul sword at maingat na tinanong si Fernan kung ano ang kailangan nito sa kanya. Kumilos si Fernan na parang wala lang. Wala namang espesyal. Gusto lang kitang ilibre ng simpleng pagkain.
Sa kanya ito ipinagkibit balikat na parabang maliit na bagay lang. Pagtingin sa tapat at tila inosenteng mukha ni Emisian, talagang hindi maintindihan ni Fernan kung paanong ang kanyang sarili sa hinaharap ay masisira ng ganitong klaseng tao. Sa hapag, tinanong ni Fernan si Emisian sa isang kaswal na tono kung ano ang kanyang layunin pagkatapos makapagtapos. Pagtatapos, sa matinding gulat niya, sa sandaling marinig ni Emisian ang tanong na iyon, ang kanyang mga mata ay napuno ng determinasyon. Gusto na niya noon pa man na maging isang maharlikang kabalyero at bawiin ang luwalhati ng kanyang pamilya. Karamihan sa mga tao ay pumapasok sa akademya para bumuo ng koneksyon, pero walang interes si Emisian na makipaglaro. Sawang-sawa na siyang tingnan ng mga tao bilang isang labi ng isang bumagsak na maharlikang pamilya. Kahit pangalan na lang ang natira sa kanila, naging pamilya rin sila ng imperyo noon. Pumukaw iyon sa interes ni Fernan. Kaya mukha lang palang maamo ang batang ito sa labas. Sa kaibuturan niya, siya ay ambisyoso at malinaw kung ano ang gusto niya. Lihim na nakahinga ng maluwag si Fernan na hindi niya ito agad sinubukan na tustusan ng pera. Kung hindi, tiyak na masusugatan niya ang dangal ni Emisian. Kaya kailangan itong daanin sa dahan-dahan. Una, kailangang umatras ni Fernan at hayaang gumana ang pain. Kapag tama na ang oras, dadalhin niya si Emisian sa sarili niyang kampo sa isang kisap mata. Gabing-gabi na. Isang tagapaglingkod ang nagmamadaling lumapit at nagulat kay Fernan sa mahinang tinig. Sinabi nito na dumaan si Lady Luina kanina. Inakala niyang babalik agad si Fernan, kaya patuloy siyang naghintay. Ngunit pagkatapos ng 3 buong oras, nang hindi pa rin ito bumabalik, umalis na rin siya kalaunan. Tumigil sandali ang tagapaglingkod, pagkatapos ay idinagdag na tila inisip ni Lady Luina na sinadya siyang paghintayin ni Fernan upang ibaba ang kanyang pride. Walang pakialam si Fernan. Masyado nang palalo ang babaeng iyon dahil sa kanyang dugong bughaw, kaya ang mabawasan ng kaunti ang pride na iyon ay mas mabuti. Sa sumunod na segundo, isang matinding sakit ng ulo ang tumama kay Fernan na parang martilyo. Isa na namang piraso ng propesya ang sumabog sa kanyang isipan. Tahimik na pinagmamasdan ni Emisian ang figura ng isang babae. Ang babaeng iyon ay napaliligiran ng mga panloob na demonyo na parang may hindi nakikitang puwersang nakakulong sa kanya. Punong-puno ng determinasyon ang mga mata ni Emisian, at nangako siyang ililigtas niya ito mula sa pamilya ng Duke ng Fallenberg. Natigilan si Fernan, at isang nakakakilabot na isipan ang pumasok sa kanyang isip. Ang babae bang ito ang dahilan kung bakit galit sa kanya si Emisian? Posible kayang ang hinaharap niyang kaso ng pakikipagsabuatan sa mga demonyo ay konektado rin sa kanya. At ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Luina Belchev. Kinaumagahan, sinadya ni Fernan na makipagkita kay Luina. Nahulaan na niya na siguradong naisip nitong sinadya niya itong paghintayin kahapon. Tutal, baon sa utang ang pamilyang Belchev. Malamang inisip ni Luina na sinasamantala ni Fernan ang kanilang kahinaan at ginagamit ang posisyon ng kanyang pamilya para durugin ang pride nito. Nang makita ni Fernan ang likod ni Luina mula sa malayo, malinaw niyang naramdaman ang matinding galit sa paligid nito. Halatang nanggagalaiti ito sa matinding sama ng loob. Tungkol sa pamilya ni Luina, ang angkan ng Belchev, minsan silang naging makapangyarihang pamilya na nagbabantay sa hilagang hangganan ng imperyo. Dagdag pa rito, isa sila sa 7 pamilya na may karapatang maghalal ng emperador. Ngunit sa panahon ng malawakang pag-atake ng mga halimaw, nakaranas ng matinding pinsala ang pamilyang Belchev. Ang kanilang matatag na luwalhati ay gumuho sa loob ng isang gabi, at ang kanilang dating kinang ay tuluyan ng nawala. Upang iligtas ang pamilya mula sa tuluyang pagbagsak, walang nagawa si Count Belchev kundi ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian. Kahit na ibigay sa napakababang halaga ang ginintuang selyong dokumento na sumisimbolo sa kanilang katayuan bilang tagapaghalal. Pero lahat ng iyon ay parang patak lang sa balde at hindi sapat para punan ang malaking kakulangan sa pera. Nang wala nang matakbuhan ang pamilyang Belchev, ang tanging tumulong ay ang pamilyang Fallenberg. At ang lalaki sa likod ng lahat ng ito ay ang mapagkalkulang ama ni Fernan, si Duke Yimben Fallenberg. Alam na alam ni Fernan na hindi kailanman talaga naawa ang kanyang ama sa kamalasan ng pamilyang Belchev. Hindi tulad ng ibang maharlikang pamilya na dalubhasa sa mahika, palaging pinagnanasaan ng pamilyang Fallenberg ang pambihirang lihim na sining ng espada na ipinamana sa lahi ng mga Belchev. Para sa kanyang ama, ang krisis ng pamilyang Belchev ay isang biyaya mula sa langit. Kaya lihim na kumilos ang pamilya, hinadlangan ang ibang mga maharlika na tulungan ang mga Belchev, at sa huli ay napilitan ang desperadong pamilya na umutang ng malaking halaga sa mga Fallenberg. Ganoon lang iyon. Kahit halos bahagya lang naiwasan ng pamilyang Belchev ang pagkabura nila, natagpuan naman nila ang kanilang sarili na lunod sa utang. Taon-taon, pinaparusahan sila ng nagkapatong-patong na bayad sa interes. Eksaktong nakalkula ng ama ni Fernan ang lahat. Hanggat hinihipitan niya ng kaunti ang tali, sa huli ay bibigay rin ang pamilyang Belchev sa ilalim ng presyon at ibibigay ang kanilang lihim na sining ng espada. Ngunit may sariling mga inaalala si Fernan. Ayon sa mga alaala ng nagpalipat-lipat na kaluluwa na kanyang nasipsip, si Luina ay nakatadhanang maging kasintahan ni Emisian. At si Emisian, bilang isang inapo ng unang emperador, ay kailangang ibalik ang bumagsak niyang pamilya, pasanin ang pagliligtas sa mundo,
at sa paano man ay makahanap pa rin ng oras upang umibig. Gustong makuha ng lalaki ang lahat. Kumpara sa lahat ng iyon, ang lihim na sining ng espada ng pamilyang Belchev ay halos walang kwenta kay Luina. Alam na alam ni Fernan na dahil sa kalaunan ay makikisali si Luina kay Emetian, kahit papaano ay kailangan niyang tiyakin na hindi nito kamuhian ang pamilyang Fallenberg. Kung hindi, kapag tinarget siya ni Emetian sa hinaharap, ang kanyang kapalaran na maging pulubi ay maaaring maging imposibleng mabago. Kaya kusa nang lumapit si Fernan sa kanya, sinusubukan ang lahat para maging tapat pakinggan. Lady Luina, patawad talaga sa nangyari kahapon. Naging masyadong magulo ang lahat ng biglaan, at nakalimutan ko ang usapan natin. Hindi ko talaga sinadyang paghintayin ka. Halos walang emosyon sa mukha ni Luina nang sabihin niya ng malamig, hindi na ito mahalaga. Tutal, siya naman palagi ang nasa mahinang panig. Ang tratuhin ng hindi patas ay isang bagay na matagal na niyang nakasanayan. Dahil sinabi ni Fernan na hindi iyon sinadya, palalampasin niya ito. Kaya bakit pa siya nag-abala na yayain siya rito ngayon? Mabilis na nag-isip si Fernan kung paano niya makukuha ang pabor nito at maayos siyang makumbinsi na magtrabaho kasama niya. Pagkatapos ay tumikim siya at dahan-dahang nagsimula. Gaya ng alam mo, simula sa 2nd taon, magkakaroon ng magkasanib na kurso ang Departamento ng Mahika at Departamento ng mga Kabalyero. Bago pa siya matapos, pinutol na siya ni Luina, ang kanyang tono ay puno na ng pagtanggi. Kaya ang sinasabi mo ay gusto mong makipagtambal sa akin. Tama, pasensya na pero hindi ako interesado. Pangalawa ako sa ranggo sa Departamento ng mga Kabalyero ngayon, habang ika-10 ka lang. May mas maganda pa akong pagpipilian para maging partner. Wala akong makukuhang pakinabang sa pakikipagpartner sa'yo. Agad na inilatag ni Fernan ang kanyang alok. Kung makikipagpartner ka sa akin at papayag na makipagtulungan sa susunod na 3 taon, kakalimutan ko na ang lahat ng interes na utang ng pamilya mo sa pamilya Fallenberg sa panahong iyon. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong tanggapin ang mga kondisyon ng aking sponsorship. Sobra ang pagkalito sa mukha ni Luina. Puno ng pagdududa ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto siyang maging partner ni Fernan at nag-alok pa ng tulong pinansyal. Wala sa mga ito ang may saysay. Nakita ni Fernan ang totoo sa likod ng kanyang pagmamalaki. Tumatanggap ka pa rin ng scholarship mula sa akademya, hindi ba? Pero alam kong ipinapadala mo ang halos lahat ng pera pabalik sa inyo para makatulong sa gastusin ng pamilya mo. Bukod sa dormitoryong ibinigay ng akademya, mas mahirap pa ang pamumuhay mo kaysa sa isang ordinaryong mamamayan at walang nakatagong kahulugan ang aking sponsorship. Naniniwala lang ako na isa kang pambihirang talento at sapat na yon para mag-invest ako sa iyo. Alam na alam ni Fernan na si Luina, tulad ni Emetian, ay ang uri ng tao na pinahahalagahan ang tiwala at karangalan higit sa lahat. Parehong pamilyang noble ang Fallenberg at Belchev, ngunit hindi pantay ang kanilang katayuan. Kahit na medyo mas mataas ang reputasyon ng pamilya Belchev, hindi pa rin sila maikukumpara sa inapo ng linya ng imperyo. At hindi tulad ng hukbo at pamilya ni Emetian, may direktang ugnayan sa utang sa pagitan ng mga Fallenberg at Belchev. Kahit na ayaw ni Luina, wala rin siyang tunay na pagpipilian sa huli. Nagpatuloy si Fernan, ang sinasabi ko lang ay hindi ito ang oras para pairalin mo ang iyong pagmamalaki. At kahit gaano ka pa kagalit sa pamilya Fallenberg, gusto kong mag-invest sa iyong talento. Hindi iyon isang walang kwentang salita. Sa katunayan, pinanood ko ang pagpapakita mo ng iyong kasanayan sa espada noong nakaraan. Ang iyong husay sa espada ay dalisay, puno ng buhay, at talagang kahanga-hanga. Nakasiguro si Fernan na ang isang tulad ni Luina, malayo ang loob at hindi nabibigyan ng pagkilala, ay hinding-hindi matatanggihan ang isang taong tunay na kumikilala sa kanyang talento. Kaya binago niya ang kanyang diskarte, at naging seryoso ang kanyang tono. Sinadya pa nga niyang gawin itong napakatamis at nakakakilig. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang unang pagkakataon na makita ko ang husay mo sa espada. Ang iyong galaw ay maganda at pino, nagtataglay ng karangalan at hustisya. Ang bilis nito ay humihiwa sa hangin na mas mabilis pa sa liwanag at anino, ngunit kasing tahimik at pino ng pagkampay ng mga pakpak ng paru-paro. Sumasayaw sa aking isipan ang iyong figura gabi-gabi na nag-aalis sa aking antok. Namula ng husto ang mukha ni Luina sa kanyang nakakahiyang mga matatamis na salita at agad siyang sinigawan na manahimik. Ngunit hindi tumigil si Fernan. Sa halip, sinabi niya ng may seryosong mukha, hindi pa ako pwedeng tumigil dahil hindi ko pa nahahanap ang perpektong pangungusap para ilarawan ang ganda ng iyong husay sa espada. Hindi na ito kinaya pa ni Luina at pumayag na siyang makipagpartner sa kanya noon din. CJ, makikipagpartner na ako sa'yo. Maliwanag. Pagkatapos nyon, pumirma sina Fernan at Luina ng isang detalyadong kontrata. Malinaw na nakasaad sa kontrata na sa loob ng 3 taong pakikipagtulungan, lahat ng interes ng pamilya Belchev ay kakalimutan na at pananatilihin sikreto ang mga kondisyon ng sponsorship. Pagkatapos ng graduasyon, otomatikong matatapos ang kontrata. Para naman kay Luina, kailangan lang niyang maging partner ni Fernan sa kurso sa loob ng 3 taong iyon. Para sa pamilya Belchev na nakabaon sa utang, masyadong nakakatukso ang mga kondisyong ito. Wala siyang tunay na dahilan para tumanggi.
Kalaunan, narinig ni Fernan na noong binanggit ito ni Luina sa kanyang tagapaglingkod, may bakas ng pagmamalaki sa kanyang boses. Sinabi niya na nakita ni Fernan ang potensyal sa kanyang kasanayan sa espada at tinawag itong marangal, maganda, dalisay, at puno ng kaluluwa. Sinabi pa nito na hindi niya mahanap ang perpektong pangungusap para makuha ang ganda nito. Gayunpaman, galit na galit ang kanyang tagapaglingkod. Siguradong may pinaplano na naman ang kuripot na yon. Ang kapal ng mukha niyang akitin ang binibini ng ganito. Tingnan mo lang ang hubog ng mukha niya at ang mga nakakaakit niyang mata. Halatang sinasadya niya ito. Umiling si Luina. Kahit paano pa niya tignan, hindi mukhang nanliligaw sa kanya si Fernan. Gayunpaman, ang pagpapatawad ng interes sa loob ng 3 taon ay magiging malaking tulong sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, dumating ang tagapaglingkod ni Fernan sa kanilang harapan. Binibining Luina, hinihintay po kayo ng aking batang Panginoon sa training arena. Sana raw po ay makapunta kayo sa lalong madaling panahon. Simula nang pumasok sa akademya, si Luina Belchev ang laging nasa ikalawang pwesto sa Knight Department taon-taon, at ang nangungunang estudyante sa ikalawang taon ay si Armando Wiltz. Kahit hanggang ngayon, ni minsan ay hindi pa siya natatalo ni Luina. Kahit na ganon, sumasang-ayon ang lahat na may potensyal si Luina na maging isang Royal Knight, dahil ilang dosena lang sa buong kontinente ang maaaring makakuha ng titulong iyon. Walang duda na may talento siya para maabot ang level na iyon, pero pakiramdam ni Fernan ay mayroong nakatagong demonyo na tila nananatili sa loob niya. Kung siya ba ay tunay na isang nakatagong brilyante ay malalaman lamang pagkatapos siyang subukan. Sa sandaling makita ni Luina si Fernan, tahasan niyang tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Nagkibit balikat si Fernan at kaswal na sinabi, gusto ko lang malaman mo na hindi ganap na walang kwenta ang pakikipagpartner sa akin. Gusto kong patunayan na hindi ako gaanong walang pag-asa gaya ng inaakala mo. Sumagot si Luina ng walang pag-alinlangan. Maaaring nasa ika-10 pwesto si Fernan at kwalipikadong tumira sa Rabatas Hall, kaya siguradong hindi siya mahina. Ngunit malinaw pa rin ang puwang sa pagitan ng ika-2 pwesto at ika-10 pwesto. Ngumiti lang si Fernan, hindi na babahala. Kahit ano paman, malalaman lang nila pagkatapos subukan. Hindi na nag-aksaya ng salita si Luina at sinabihan siyang maghanda. Agad na pinagana ni Fernan ang kanyang mahika. Ilang matatalas na kristal na bato ang bumaril patungo kay Luina sa isang iglap. Ngunit sa sumunod na sandali, iwinasiwas niya ang kanyang espada at madaling dinurog ang mga ito habang sumabog ang mga tilamsik sa paligid. Sinuong ni Luina ang pagkakataon at dumiretso ng atake kay Fernan. Nananatiling kalmado si Fernan at gumamit ng mahika ng lupa. Agad na tumaas ang isang makapal na pader ng lupa na pansamantalang nagpabagal sa kanyang pag-abante. Pagkatapos, mabilis na nag-ipon ng lakas si Fernan at nag-cast ng isa pang mahika ng lupa. Sa isang nakakabining pagsabog, pumutok ang mahika at tuluyang nawasak ang sahig ng training arena. Ang sahig ng arena na iyon ay pinatibay ng ilang patong na mahika. Ni hindi man lang ito magasgasa ng ordinaryong mahika. Sobrang gulat si Luina. Tinatago ba ni Fernan Fallenberg ang lakas niya sa buong panahong ito? Ito ba ang tunay niyang lakas kapag ibinigay niya ang lahat? Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Kaya palang mag-cast ni Fernan ng sunod-sunod na mataas na antas ng mahika tulad nito. Hindi ito ang uri ng lakas na dapat taglay ng isang pang-10 pwesto na estudyante. Talagang minaliit niya ito noon. Sa bilis na ito, baka matalo siya kaya naman tinipon ni Luina ang bawat onsa ng kanyang aura at direktang umatake kay Fernan. Biglang itinaas ni Fernan ang kanyang kamay at sumuko. Mabilis at malakas ang pagtaas-baba ng dibdib ni Luina. Halatang ginalit niya ito. Pinagtritripan mo ba ako? Ibinuka ni Fernan ang kanyang mga kamay at sinabing hindi iyon ang sitwasyon. Naubusan lang talaga siya ng mana. Siya nga pala. Paano naman tatalunin ng isang mahikero na wala ng mana ang isang kabalyero? Maingat siyang pinagmasdan ni Luina at napagtanto na mukhang hindi naman umaarte si Fernan. Tunay na simot na ang kanyang mana. Sa huli, teknikal na siya ang nanalo pero nakaramdam siya ng kakaibang inis. Siya ang nagwagi pero wala siyang naramdamang anumang kasiyahan. Nakakadismaya lang talaga ang buong pagkapanalong iyon. Pagkatapos, tila may biglang naalala si Fernan. Kumuha siya ng magandang nakabalot na bag ng tsokolate mula sa kanyang bulsa. Ito ang gantimpala mo sa pagtalo sa akin. Gusto mo ng chocolate? Tama. Whiskey chocolate ito na ginawa ng pamilya ko. Kung hindi mo gusto ito, mayroon din akong espesyalidad ng Freudian, chocolate mula sa balat ng World Tree, o ang sikat na Kraken Ink chocolate ng Felicia Kingdom. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Nasa akin ang lahat. Agad na nag-react si Luina. Palihim ba siyang inimbestigahan ni Fernan nang hindi niya alam? Sinabi ni Fernan na hindi siya ganoon kawalang ginagawa para imbestigahan lang siya. Tinignan lang daw niya ang mga record ng bawat estudyanteng may ranggo. Pero baka gusto mo munang punasan ang laway mo bago ka magsalita. Sinabi ni Luina na ayaw niya. Gayunpaman, ganap siyang trinaydor ng kanyang mga kilos. Matapos ang sandaling paghinto, hindi pa rin niya napigilang magtanong. Malinaw na may sapat na mana si Fernan para magpakawala ng magkakasunod na malalakas na spell at maging ang hangganan ng kanyang mahika ay mahirap hulaan. Kaya bakit ang isang tulad niya ay nasa ika-10 pwesto lamang sa buong taon?
Mahiwagang ngumiti si Fernan. Hindi ba halata? Hindi madaling nagpapakita sa sentro ng atensyon ang isang mangangalakal. Pagbalik sa mansyon ng Duke ng Fallenberg, tinitigan ng attendant ang mga wasak na kagamitan sa harap niya at nanigas. Paano nawasak ng ganito ang mga mana storage device at mana amplifier? Kaswal na ipinaliwanag ni Fernan na nakipaglaban lang siya kay Luina, at lahat ng kagamitang dinala niya ay sinira nito. Sa huli, kahit ang sarili niyang mana ay tuluyang naubos. Hindi pa rin maintindihan ng attendant kung bakit gagamit si Fernan ng ganoon pambihirang mga materyales para lang makipagtuos kay Lady Luina. Talaga bang sulit na umabot siya sa ganito para sa kanya? Sinabi ni Fernan na ito ay siyempreng pamumuhunan para sa hinaharap. Dahil doon ay tiningnan siya ng attendant ng may mas malalim na pag-aalala. Young Master, panibagong epekto ba ito noong tamaan ka ng kidlat? Binaliwala ni Fernan ang sinabi ng attendant. Sa loob-loob niya, inalala niya kung paano inilarawan noon ni Imesian si Luina. Ang husay sa espada ng pamilya Belchev ay hindi lamang mabilis at elegante, kundi may taglay ding tiyak na kamahalikaan. Sa wakas ay naintindihan ni Fernan kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling ng kanyang ama sa lihim na sining ng espada ng pamilya Belchev. Talagang may pambihirang talento si Luina. Pero bakit hindi man lang siya nakakuha ng unang pwesto? Dahil kaya ito sa hindi sapat ang ganda ng kanyang mga kagamitan. Sa sandaling iyon, muling nag-alala ang attendant. Paano planong ipaliwanag ng Young Master ang bagay na ito sa Duke? Ang lihim na sining ng espada ng pamilya Belchev ay ang panghabang buhay na pagkahumaling ng Duke. Nakaramdam din ng kaunting kaba si Fernan. Sa bagay, ng oras na iyon, padalos-dalos siyang kumilos at gumawa ng kasunduang iyon kasama si Luina. Ngayong naisip niya ito, talagang nag-aalala siya. Palalayasin ba siya ng kanyang ama sa pamilya? Umiling ang lingkod at seryosong sinabi na hindi siya palalayasin ng Duke. Malamang ay papatay na lang siya nito agad, pangunahin na dahil ang pagpapatalsik ay nangangailangan ng mga papeles. Pagkatapos itong pag-isipan ng paulit-ulit, sumulat pa rin si Fernan ng liham sa kanyang ama, at tapat na iniulat na nakipagtulungan siya kay Luina at sinira ang plano nito. Pagkatapos ay balisa siyang naghintay sa tugon ng kanyang ama. Naiisip na niya ang kanyang ama habang binabasa ang liham, sapo ang dibdib sa galit, at biglang hinihimatay. Patuloy na pumapasok sa isip niya ang mga kakilakilabot na ideya. Paano niya dapat ipaliwanag ang isyu tungkol sa demonyo? At paano kung masyadong magalit ang kanyang ama at totohanin nitong baliin ang kanyang leg? Ilang araw ang lumipas, dumating na rin sa wakas ang tugon ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Fernan, inihahanda ang sarili sa paparating na bagyo. Nakatayo sa malapit ang kanyang attendant na may kaawa-awang mukha, na tila ba ngayong araw na ang huli niyang pagsisilbi sa Young Master. Agad siyang pinanlisikan ng mata ni Fernan. Huwag kang mangmalas. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, hindi talaga ganoon kumpiyansa si Fernan. Maaari kaya itong maging dahilan para mapatalsik siya sa pamilya. Pero hindi ba dapat mapapalayas siya dahil kay Imesian? Balisang binuksan ni Fernan ang liham. Habang nagbabasa siya, mas lalo siyang nataranta dahil tinatanong ng liham kung sinaniban ba siya ng demonyo. Dahil wala nang ibang pagpipilian, agad siyang umalis para personal na harapin ang kanyang ama. Alam na alam ni Fernan na hindi niya pwedeng ibunyag ang pagkakaroon ng aklat ng propesya. Sa bagay, wala namang paraan para patunayan ito. Umiiral lang ito sa loob ng kanyang isipan. Kung sasabihin niya ang totoo, iisipin ng kanyang ama na talagang sinaniban siya ng demonyo o ipagpapalagay na gumagawa lang siya ng dahilan para ubusin ang yaman ng pamilya. Kaya kinailangan magpakita ni Fernan ng isang bagay na may katumbas na halaga, isang bagay na makakabawi sa pagkalugi mula sa pamumuhunan sa pamilya Belchev. Ilang sandali pa, dumating siya sa pangunahing asyenda ng pamilya. Nasa loob ng study ang kanyang ama nang magsalita, hindi mababaka sa tono nito ang galit o kalmado. Sinabi lang nito na mukhang mas normal si Fernan kaysa sa inaasahan. Bagaman malinaw na sinusuri siya ng mga mata nito, inisip nitong, babalik si Fernan na nagwawala na parang baliw o marahil tuluyan ng nasiraan ng bait dahil sa pag-inom ng kakaibang gamot. Kung hindi, baka isang demonyo na namatay noong panahon ng unang emperador ang gumapang pabalik at sumapi sa kanyang katawan. Kung wala sa mga ito ang totoo, mas mabuting magpaliwanag si Fernan kung bakit ginawa niya ang ganitong bagay. Inayos ni Fernan ang kanyang tindig, sinisikap na maging kumpiyansa hanggat maaari ang kanyang boses. Dahil nakahanap ako ng pamumuhunan na mas mahalaga kaysa sa lihim na sining ng espada. Sumenyas ang kanyang ama na magpatuloy siya. Umiling na lang si Fernan at nagpaligoy-ligoy, sinasabing hindi pa niya ito pwedeng ibunyag. Fernan, hindi na nagsasalita ang kanyang ama na parabang nagkakaroon sila ng isang magalang na talakayan. Agad na tumalim ang boses nito at pabagsak na hinampas ang mesa ng napakalakas kaya ito nayanig. Sa ngayon, si Fernan ay isang kriminal na kumilos ng mag-isa at sumira sa interes ng pamilya, ngunit hindi babaguhin ni Fernan ang kanyang isip. Basta't ipagkatiwala ng kanyang ama sa kanya ang usapin sa Belchev ng buo, ginagarantiyan niya na magdadala siya ng kita na mas malaki kaysa sa lihim na sining ng espada. Bulyaw sa kanya ng kanyang ama, nagtatanong kung saan nanggagaling ang kumpiyansang iyon. Kailanman ay hindi niya pinalaki si Fernan para maging isang taong kumikilos ng ganoon kapuso.
Talaga bang naisip ni Fernan na ayos ang lahat sa pamamagitan ng pagmamaktol? Nang makitang hindi niya makukumbinsi ang kanyang ama sa ganitong paraan, walang naging pagpipilian si Fernan kundi ilabas ang kanyang alas. Isa itong impormasyon na nabanggit sa aklat ng propesya. Ayaw pa sana niyang gamitin ang alas na ito ng ganito kaaga, pero wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Kapalit ng pagpapahintulot na siya mismo ang humawak sa pamilya Belchev, magbibigay si Fernan ng isang impormasyong siya lang ang may alam. Agad na nagulat doon ang kanyang ama. Ayon dito, palihim na nagpapatakbo si Fernan ng isang pribadong organisasyon ng intelihensya. Mas malakas pa kaya ang organisasyong iyon kaysa sa sariling intelligence network ng pamilya. Gayunpaman, handang pakinggan ng kanyang ama kung ano itong tinatawag na malaking intelihensya. Sa kanluran ng Aras Mountains, sa loob ng teritoryo ni Viscount Donetsk, mayroong isang hindi pa natutuklasang minahan ng magic crystal. Ang halaga ng minahang iyon ay sapat na para mabawi ang pagkaluging dulot ng insidente sa Belchev. Maaari pa itong magdala ng mas malaking kayamanan sa pamilya. Simula nang lunukin ni Fernan ang kaluluwa ng transmigrator at makita ang malagim na hinaharap kung saan nauwi siya bilang isang pulubi, buo na ang pasya niyang gamitin ang kaalaman sa hinaharap para baguhin ang kanyang tadhana. Ang mga magic crystal ay mga mamahaling mineral na puno ng mana, at ang halaga ng mga ito ay sadyang napakalaki. Ang impormasyong ibinunyag ni Fernan tungkol sa minahan ng magic crystal sa kabundukan ng Eris ay pahapyaw lamang na nabanggit sa aklat ng propesya, na walang anumang detalyadong paglalarawan. Dagdag pa rito, hindi pa siya personal na pumunta upang kumpirmahin ito. Kaya wala siyang ideya kung gaano talaga kalaki ang minahan, ngunit kahit papaano, magagamit niya ito para bigyan ang sarili ng mas mahabang oras. Tahimik na napagtanto ni Fernan na ang mga barkong pangalakal ng pamilya ni Viscount Donetsk ay lumubog sa isang bagyo, hindi pa katagalan, kaya bumagsak ang kanilang pananalapi. Ang kahinaang iyon ang pinakaperpektong pagkakataon. Magagamit niya ito para makahanap ng makatwirang dahilan para makialam sa minahang iyon. Alam na alam ni Fernan na kalaunan ay matutuklasan din ang pagkakaroon ng aklat ng propesya. Ang tanging magagawa niya ay mag-ipon ng maraming oras hanggat maaari para maihanda ang kanyang mga plano. Pansamantalang humupa ang galit ng kanyang ama. Kung totoo ang sinabi ni Fernan, maaari nga nitong mabawi ang pagkaluging dulot ng kanyang mga ginawa. Ngunit bago yon, magpapadala muna ang kanyang ama ng mga tao para tiyakin kung totoo nga ang impormasyon. Dahil kakailanganin din naman ng oras para kumpirmahin ito, pinabalik na si Fernan sa akademya para mag-focus sa kanyang pag-aaral. Kapag may resulta na, natural lang natatawagin siyang muli ng kanyang ama. Nakahinga ng maluwag si Fernan. Pakiramdam niya ay nabawasan ng 10 taon ang kanyang buhay dahil sa usapang iyon. Pagkaalis ni Fernan, agad lumingon ang kanyang ama at pinagalitan ang mayordomo. Medyo nadismaya siya rito ngayon. Isang minahan na kahit si Fernan ay alam, ngunit tuluyang nakaligtaan ng intelligence network ng pamilya. Agad na yumuko ang mayordomo at humingi ng tawad, hindi man lang mangahas na huminga ng malakas. Pagkatapos ay iniba ng kanyang ama ang usapan, ang tono niya ay naging kakaiba't makahulugan. Ang mas mahalaga, ano ang tingin mo kay Fernan? Naglakas loob pa talaga siyang makipagnegosasyon sa akin. Sa wakas ay nagmumukha na siyang isang tunay na mangangalakal. Ngunit paano niya ba talaga nadiskubre ang minahang iyon ng magic crystal? Kung ganoon, imbestigahan mong mabuti ang intelligence group niya. Sinong mag-aakala? Baka may pambihirang talento ang grupong iyon pagdating sa paghahanap ng mga mineral vein. Nang alalahanin ng kanyang ama ang mga naging desisyon ni Fernan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting emosyon. Ang batang iyon ay malinaw na may napakahusay na pakiramdam sa mana ng elementong apoy. Ngunit dahil alam niyang maipagpapalit ang mga mineral sa napakalaking kayamanan, pursigido siyang pinili ang landas ng isang earth mage. Simula noong bata pa siya, nagliliwanag na ang kanyang mga mata sa tuwing maririnig niya ang salitang minahan. Sino ang mag-aakalang may magagawa talaga siya ngayon? Sa totoo lang, isa itong nakakatuwang sorpresa. Matapos ang sandaling pagtigil, inutusan ng kanyang ama ang mayordomo na imbestigahan si Luina ng pamilya Belchev. Gusto niyang malaman kung anong pamamaraan ang ginamit nito para maakit ang manhid at tanga niyang anak na si Fernan. Masyadong kilala ng ama niya si Fernan. Kung walang sapat na dahilan, hinding-hindi mag-invest ang batang iyon ng basta-basta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang maipaliwanag ng maayos ni Fernan ang dahilan ng kanyang investment. Nangangahulugan iyon na tiyak na naakit siya sa ibang bagay. Kung hindi ito pag-ibig ng kabataan, ano pa kaya ito? Ano pa kaya ang makakapag-udyok sa isang taong mas mukhang pera pa sa kanyang ama na isuko ang labis na pagkahumaling sa kayamanan sa mismong harapan niya? Samantala, kumalat na sa bawat sulok ng akademya ang usap-usapan tungkol sa mga magkakapares na koponan. Kahit si Luina ay nakarinig na nakipagpareha si Arya Torta kay Kaladnev. Lumalabas na pagkatapos pumayag ni Luina na makipagkoponan kay Fernan, agad na bumuo ng koponan si Arya kasama si Kalad. Sa simula ay nasa ika-5 ranggo si Arya sa Knight Academy. Ngunit sa mabilis niyang pag-unlad kamakailan, umakyat na siya sa ika-4. May mga chismis din na nagsasabing malamang nakipagkoponan lang si Luina kay Fernan dahil sa pera. Inaasahan na yon ni Luina at kaya pa naman niya itong tiisin.
Kung sa bagay, napakalaking tulong ng kasunduang ito sa kanyang pamilya. Nang sandaling iyon, inabutan siya ni Fernan ng isang mabigat na pakete. Para sa iyo ito. Sa loob niyan ay may mga elixir at exchange voucher. Ang mga elixir ay hinango mula sa ugat ng Mandrake. Magagamit ang mga voucher na yan sa 5 tindahan sa ilalim ng Merchant Guild ng Duke ng Fallenberg para ipalit sa mga dekalidad na kagamitan. Natigilan si Luina sa kinatatayuan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ibinibigay sa kanya ni Fernan ang mga bagay na ito. Tutal, wala naman siyang kakayahang bayaran ang ganito kamahal na mga gamit. Simpleng nagtanong lang si Fernan kung nakalimutan na ba niya ang kanilang kasunduan. Sponsoran niya si Luina hanggang sa matapos ang kanyang pag-aaral. Hindi na iwasang magtanong ni Luina kung hindi ba talaga siya nasasaktan na gumastos sa ganito kahalagang elixir at mamahaling armas. Pabalang itong itinanggi ni Fernan na sinasabing hindi man lang siya nakaramdam ng panghihinayang at isa itong mahalagang investment. Sa totoo lang, nanlulumo ang buong katawan niya. Napakalaking halaga ang ginastos niya rito. Pero napag-isip-isip niya ulit, kung makukuha nito ang tiwala ni Luina at maiiwasan niyang mabangkarote at maging pulubi sa hinaharap, sulit ang bawat baryang ginastos niya. Bukod pa rito, kung mas lalakas si Luina, makakatulong siya sa pakikipaglaban sa mga demonyo sa hinaharap. Ginagawa nitong mas kapaki-pakinabang ang kasunduan. Ngunit pakiramdam pa rin ni Luina ay masyadong mahalaga ang mga bagay na ito at hindi niya ito matatanggap. Nanatili siyang nag-aalangan, bakas ang labanan sa kanyang mga mata, habang sinusubukan niyang tanggihan ang sponsorship. Gayunpaman, seryosong ipinaalala sa kanya ni Fernan na ang pagtanggi sa sponsorship ay maituturing na paglabag sa kontrata, na magpapagana sa termination clause, at magreresulta sa napakalaking penalty fee. Matapos sabihin iyon, tinalikuran niya ito at umalis, natatakot na baka magbago na naman ang isip nito. Tiningnan ni Luina ang paketeng hawak niya, puno ng kalituhan ang kanyang isipan. Wala namang penalty fee clause sa kontrata, hindi ba? Nagsinungaling pala si Fernan para lang maibigay sa kanya ang ganitong mga mamahaling bagay. Totoo kaya ang sinabi ng kanyang tagapagsilbi? Sinusubukan ba siyang ligawan nito at saka gagamitin ang pagkakataong iyon para makuha ang lihim na sining ng espada ng kanyang pamilya? Kung ganoon nga, siya mismo ang susubok sa kanya. Ano man ang binabalak ni Fernan, hinding-hindi niya mapapasakamay ang lihim na sining ng espada ng pamilya Belchev. Sa panig ni Fernan, maaga siyang dumating sa silid-aralan. Alam niyang papasok si Emesian sa klaseng ito ngayon. Ito ang unang klase sa digmaan at praktikal na pakikipaglaban para sa mga unang taong mag-aaral na kabalyero. Sikat ang klaseng ito dahil sa pagdaraos ng labanan sa pormasyon sa mismong unang araw at sa tumpak na pagsusuri sa kakayahan ng bawat mag-aaral. Ayon sa propesya, si Emesian, na nakakuha ng soul sword na si Gardner, ay mangingibabaw sa klaseng ito at opisyal na sisimulan ang kanyang paglalakbay bilang bayaning itinakdang magligtas sa mundo. Hindi ko inasahang makikita kita sa ganitong lugar, Fernan Fallenberg. Saktong may narinig na pamilyar na boses mula sa malapit. Lumingon si Fernan at nakita si Lodger Squaben, ang ikalawang prinsipe ng kasalukuyang pamilyang imperial. May pagtatakang nagtanong si Lodger kung nagpunta raw ba rito si Fernan dahil may nagustuhan siyang freshman. Kung sa bagay, laging pinapansin ni Lodger ang sinumang may kakayahang makapasok sa rankings. Kaya siguradong pumunta rito si Fernan para panoorin si Emesian. Tama ba? Sumagot ng nakangiti si Fernan habang palihim na kinakalkula kung paano mapapalapit kay Emesian. Siyempre, pagkatapos ng lahat, nanggaling siya sa dating dugong imperial. Walang sinuman mula sa kanyang pamilya ang nakapasok sa akademya sa nakalipas na 100 taon. Natural lang na mag-usisa ang lahat tungkol sa kanya. Ang pamilya Squaben na kinabibilangan ni Lodger ang naging kasalukuyang pamilyang imperial matapos mapili ang bagong emperador 100 taon na ang nakararaan. Ngayon, ang trono ay naipasa na sa ikatlong henerasyon. Ang hukbo at pamilya ni Emesian ay orihinal na nagmula sa isang angkan. Ngunit ngayon, ang isa ay ang kasalukuyang pamilyang imperial, habang ang isa naman ay ang dating pamilyang imperial, kaya naging napakakomplikado ng kanilang relasyon. Lalo na para sa isang tulad ni Lodger, na mas pinahahalagahan ang otoridad kaysa sa ano paman at gustong mapanatili ng pamilyang Squaben ang trono, hinding-hindi niya maaaring baliwalain si Emesian, na nasa ikalimang pwesto sa linya ng paghalili. Sa sandaling iyon, napansin ni Fernan ang isa pang tao sa malapit na nakatitig din ng maigi kay Emesian. Siya ay si Berian Calborden, na pumasok ngayong taon bilang pangalawa sa pinakamataas na ranggong estudyante sa Knight Academy. Matagal nang pinagmamasdan ng pamilyang Calborden na kanyang kinabibilangan ang posisyon ng pamilyang Armion, umaasang mapalitan sila at mabawing muli ang dati nilang katayuan bilang isa sa mga pamilya ng Imperial Consort. Kaya pala siya yon. Sa madaling salita, ito na ba ang simula ng koneksyon ni Berian kay Lodger? Naisip ni Fernan sa kanyang sarili na ang bawat bayani ay nangangailangan ng karibal sa kanyang landas patungo sa kadakilaan. Ayon sa libro ng propesya, lalapitan ni Lodger si Berian at utusang talunin si Emesian upang patunayan sa mundo na ang nakaraan ay nakaraan na lamang. Kaya tila si Berian ang itinadhana na maging karibal ni Emesian at ang susunod na sparring match ay sa pagitan ina Emesian at Antad.
Parehong nanatili sa stand sina Lodger at Berrien, handang masaksihan ang tunay na simula ng landas ni Emesian bilang isang bayani. Bulong ni Fernan sa kanyang sarili. Sinasabi sa libro ng propesya na matatalo ng batang bayaning si Emesian si Antad sa sparring match na ito. Mula doon, opisyal na magsisimulang kumalat ang pangalang Emesian sa mga propesor at estudyante. Kaya patutunayan ng laban na ito kung tama ang naging pamumuhunan ni Fernan kay Emesian. Sa sandaling inanunsyo ang sparring match, formal na nagsimula ang laban. Noong una, ganap na nasupil ni Antad si Emesian at halos wala na itong pagkakataong lumaban pa. May isang tao sa malapit ang nagsimulang bumulong na dapat ay pinili ng random ang mga magkakalaban, ngunit sadyang napakamalas lang talaga ni Emesian. Pang-10 sa ranggo si Antad sa entrance exam. Para kay Emesian na nakapasok sa ika-38 pwesto, talagang isang nakakaproblemang kalaban ito. Nawalan din ng gana si Lodger at tumayo na handa nang umalis. Hindi niya inaasahan na ganito kalala ang aabutin ni Emesian. Ngunit ilang sandali lamang ang lumipas, may isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa sparring arena. Biglang sumugod ng mabilis si Emesian, at tinamaan ng kanyang espada ang damit ni Antad. Nanigas ang lahat sa gulat. Talaga bang napapaatras ni Emesian si Antad? Ang lalaking ito ay nasa ika-30 ranggo lamang. Marahil ay nyanig si Antad ng bigla ang pag-atake ni Emesian sa simula. Iyon pa lamang ay nagpapatunay na kulang sa karanasan si Antad, kaya bumaliktad ang sitwasyon sa laban. Hindi matanggap ni Antad na matalo kay Emesian na napakababa ng ranggo kaysa sa kanya. Sa kanyang galit, inilabas niya ang kanyang fighting aura. Binalot ng pulang aura ang kanyang katawan na nagmukha sa kanyang napakabagsik. Mabilis na lumakas ang mga bulungan sa paligid. Tila kahit na mas malakas si Emesian kaysa sa inaasahan, matatalo pa rin siya kay Antad sa huli. Bukod pa rito, para sa isang taong sinasabing walang talento, sapat na ang pagpilit sa pang-10 estudyante na gumamit ng fighting aura upang mapabilib sila. Palihim na napangisi si Fernan. Isang malaking biro ang sabihing walang talento si Emesian. Hindi siya kulang sa talento. Hindi lang talaga pinahintulutan ng kanyang nakaraang kapaligiran na maipamalas niya ito. Tutal, ang lalaking ito ang napiling bida ng mundo sa propesya. Hindi nagtagal, umabot din sa wakas ang sparring match. Gaya ng inaasahan, ang nanalo ay si Emesian. Tuwang-tuwa si Fernan. Unti-unting nagkakatotoo ang propesya. Tiyak na tama ang taong kanyang napili. Kailangang maingat na alagaan si Emesian mula ngayon. At kailangang makahanap ng paraan si Fernan para mapabiling ito sa kanyang panig, ibig sabihin, oras na para makuha niya ang loob ni Luina. Nang lumitaw si Fernan sa theory classroom, patuloy pa rin sa pag-uusap ang mga tao sa paligid niya. Talaga bang naging magkapareha ang dalawang iyon? Bakit naman pipiliin ni Luina si Fernan? Siguradong dahil iyon sa pera. Hindi ba? Hindi pinansin ni Fernan ang lahat ng iyon at dumiretso sa tabi ni Luina. Kamusta naman ang elixir na ibinigay ko sa iyo noong nakaraan? Sa totoo lang ay napakasaya ni Luina. Matapos inumin ang elixir, ramdam niya na medyo bumuti ang kanyang lakas, at napakaganda ng mga bagong kagamitan, ngunit kaswal pa rin siyang sumagot. Ayos lang naman. Maya-maya pa, may 2 propesor na naglakad palapit. Mukhang nakabuo na kayong lahat ng inyong mga grupo. Ang isa sa kanila ay isang babaeng propesor na nakasuot ng uniforme ng Magic Department at may dalang eleganteng aura. Siya si Professor Rosalia mula sa Magic Department. Ang lalaki sa tabi niya ay si Professor Glad mula sa Knight Department. Simula ngayon, silang dalawa ang magkatuwang na mangangasiwa sa pinagsamang kurso sa pagitan ng Magic Department at ng Knight Department. Kaya ngayon, makakatanggap ng mapa ang bawat estudyante. Mahinahong sumingit si Professor Glad. Ang unang klase ay isang praktikal na pagsasanay. Ang pinakamagandang paraan para kumpirmahin ang iyong natutunan ay sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Pagkatapos noon, bawat estudyante ay ite-teleport sa kabubatan. Minarkahan ang kanilang destinasyon sa mapa, at kailangan nila itong marating sa loob ng 4 na oras. Hindi sila pwedeng dumating ng masyadong maaga o masyadong huli. Kailangan nilang dumating ng eksaktong 4 na oras ang lumipas pagsapit ng 2 oras ng hapon. Makakakuha rin ng dagdag na puntos kung matatalo nila ang ibang mga estudyante habang nasa daan. Ilang sandali pa, na-teleport sina Fernan at Luina sa isang hindi pamilyar na lugar. Napapaligiran sila ng mga makakapal na puno, at puno ang hangin ng amoy ng lupa, damo, at mga dahon. Akma na sanang titingnan ng 2 ang mapa para kumpirmahin ang kanilang lokasyon. Ngunit pagtalikod nila, nakita nila ang 2 estudyanteng sina Jane Hex at Ned Perrin. Naisip ni Fernan sa kanyang sarili na hindi man lang dapat pag-aksayahan ng oras ang mga mababang uring estudyante na katulad nila. Kadalasan, baka umalis na lang siya. Ngunit dahil makakakuha sila ng dagdag na puntos kapag tinalo nila ang mga ito ngayon, walang rason para palampasin pa sila. Hindi nagsayang ng salita si Luina. Sa isang magaang paglukso, dumiretso siya sa pagsugod. Mabilis na itinaas ng 2 estudyante ang kanilang mga braso para dumepensa. Ngunit tinamaan pa rin sila ni Luina ng isang hiwa, kaya agad silang na-eliminate. Bahagyang nagulat si Fernan. Hindi niya inasahan na ang mga mapang ibinigay ng mga propesor ay may taglay na defensive magic. Ngayon ay iniisip na lang niya kung maaari bang ibenta ang mga mapang iyon para pagkakitaan.
Samantala, pinanood ni Professor Glad ang monitoring screen at sinabing may isa na namang grupo na na-eliminate at mas mabilis pa ang elimination kaysa sa inasahan niya. Sa ngayon, wala pang estudyanteng napaalis dahil sa mga halimaw. Bawat elimination ay nagmula sa mga sagupaan ng mga estudyante. Pagkatapos ay tinanong ni Glad si Rosalia kung mayroon bang mga grupo na labis na pumukaw ng kanyang interes ngayon. Base sa mga grado, ang grupo ni Lodger at Armando ang pinakamalakas. Sulit ding panoorin ang grupo ni Calad at Arya. Ngunit ang grupong pinakagusto ni Rosalia ay kina Luina at Fernan. Tutal, mainit na usapan na ang dalawang iyon sa mga estudyante. Pakiramdam ni Glad ay dehado si Luina sa grupong ito. Dahil lang ba talaga ito sa pera? Bukod pa rito, tila hindi naman ganoon kahumaling si Fernan sa mga grado. Ngunit mukhang naguguluhan si Rosalia. Hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang naisip ni Glad. Kung gugustuhin ni Fernan, madali niyang maitataas ang kanyang ranggo. Sa kanyang paningin, hindi na kailangan ni Fernan na umasa pa kay Luina. Dahil kahit anong mangyari, laging nananatili si Fernan sa ika-10 pwesto. Pangkaraniwan lang para sa isang henyo na panatilihin ang unang pwesto habang buhay. Pero ang manatiling nakakulong sa ika-10 pwesto habang buhay, hindi ba nakakapagtaka yon? Bukod pa rito, halos palaging perpekto ang mga marka ni Fernan sa written exam. Sinasadya niyang magbawas ng puntos sa mga practical section sa bawat pagkakataon, at sapat lang ang nawawala sa kanya para manatili sa cut-off line na kailangan para makatira sa Rabatis Hall. Sa madaling salita, matagal nang itinatago ni Fernan ang kanyang tunay na lakas. Kamakailan lang, nang mawasak ang training arena, naglaan ng malaking oras ang mga propesor para hanapin ang salarin. Sa huli, natuklasan nilang sina Fernan at Luina ang may kagagawa nito gamit ang lakas ng mga ordinaryong estudyante. Imposible sanang magdulot ng ganoong kalalang pinsala. Dahil doon ay lalong na-curious si Glad. Bakit kaya itinatago ni Fernan ang lakas niya noon? At mas mahalaga, bakit hindi na niya ito itinatago ngayon? Nang sandaling iyon, gumagamit si Fernan ng Earth Magic para basahin ang lupain na minarkahan sa mapa. Habang nararamdaman ang daloy ng mana sa ilalim ng lupa, mabilis niyang nakumpirma ang tamang direksyon. Samantala, kaswal na tinalo ni Luina ang ilang estudyanteng nakasalubong nila. Matalas, malinis, at walang anumang pag-aalinlangan ang mga galaw niya. Ipinaalala ni Fernan kay Luina na kailangan lang nilang pumunta sa hilagang silangan mula roon. Bigla na lang may nakakabulag na kidlat na tumama papunta sa kanila. Agad na gumamit ng Earth Magic si Fernan para gumawa ng makapal na pader na gawa sa lupa bilang panangga. Hindi ko inasahang makakasalubong kita rito, Fernan Fallenberg. Ang lumitaw ay ang dating partner ni Luina, si Calad Neff. Mabagsik ang mga mata niya na malinaw na nagpapahiwatig na hindi siya naparito para makipagkaibigan. Galit na pinagalitan siya ni Luina at tinanong kung bakit siya biglang umatake mula sa likod. Gawain iyon ng mga duwag. Ngumisi si Calad at puno ng paghamak ang kanyang tono. Walang duwag sa isang labanan. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng propesor? Ito ay practical combat at ang mabilis na pagkikita natin dito ay siguro nga tadhana. Pagkatapos noon, hinawakan niya ang kanyang long sword gamit ang dalawang kamay at naghandang lumaban. Hindi maintindihan ni Luina kung bakit galit na galit si Calad, pero nabasa agad ito ni Fernan sa isang tingin lang. Malamang naramdaman niyang ninakaw ang kakampi niya at naiinis siya rito. Malamig na sinabi ni Luina na hindi siya pagmamay-ari ng sinuman. Kaya walang sinumang ninakaw. Napakakitid naman ng isip ng lalaking ito, nakakapit pa rin sa isang bagay na tapos na. Tuluyang nagalit si Calad sa kaswal nilang pag-aasaran. Umapaw ang fighting aura sa kanyang katawan, na malinaw na nagpapahiwatig na hindi na maiiwasan ang labanang ito. Gayunpaman, high-ranking na team ang kalaban, kaya ang ibig sabihin, mas malaking bonus points ang makukuha kapag natalo sila. Pagkatapos ay binalaan ni Luina si Fernan na hindi mahina ang mga kalabang ito, kaya hindi na siya pwedeng magtago lang sa likod ngayon. Sinabi ni Fernan na huwag siyang mag-alala kahit kaunti. Lumaban ka sa unahan. Susuportahan kita ng mahika mula sa likuran. Kahit hindi pa halos sila nagkasanayan sa pagtatrabaho ng magkasama. Sa mahika ni Fernan at sa pinong husay ni Luina sa espada, hindi magiging mahirap na ipanalo ang laban na ito. Dahil sa naisip na yon, tinaas ni Fernan ang dalawang kamay at agad na inactivate ang Earth Magic. Sandamakmak na tipak ng bato ang umusbong mula sa lupa, at lumipad na parang matatalim na palaso na umulan papunta kay Calad. Kasabay nito, nakatingin si Professor Rosalia sa monitoring screen. Gulat niyang sinabi na parang may nagaganap na matinding sagupaan sa bahagi ng Western Mountain. Lumapit si Professor Glad at hinulaan na baka nakikipaglaban na ang mga estudyante sa mga halimaw. Agad na pinalaki ni Rosalia ang imahe. Hindi. Walang mga halimaw na lumilitaw sa lugar na yon. Sila yung dalawang high-ranking na team na nabanggit natin kanina. Nagsalubong sila. Sa madaling salita, makikita na rin nila sa wakas ng sarili nilang mga mata ang tunay na lakas ni Fernan. Sa larangan ng digmaan, nagsagupaan at nag-ikutan ang asul na kidlat at pulang enerhiya. Biglang naramdaman ni Luina na gumaan ang kanyang katawan. Support magic ba ito? Kailan ito palihim na kinas ni Fernan? Lumingon si Fernan at kumindat sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang ako basta estudyante na nasa ika-10 pwesto.
Nataranta at nainis din si Luina. Hindi ito ang oras para magambala. Tapusin muna natin si Arya. Hindi pa man siya tapos magsalita, marahas nang nagbanggaan ang kanilang mga longsword. Kasabay nito, sumambulat ang matinding asul na kidlat sa paligid ni Kalad. Sa sumunod na segundo, ilang arko ng kuryente ang agad na bumalot kay Luina. Samantala, sumugod si Arya, habang iwinawasiwas ang kanyang gintong longsword. Malapit na niyang tamaan ang vital point ni Luina. Pero bigla na lang may malaking batong nahulog mula sa langit na direktang humarang sa atake. Nanlaki ang mga mata ni Arya sa gulat. Dahil hindi maintindihan ang nangyari o kung saan nanggaling ang batong iyon, agad ding nagpalingalinga si Kalad. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Luina, na nasa harapan lang niya kanina, ay bigla na lang nailipat sa tabi ni Fernan. Sinabi ni Fernan kay Luina na isa itong bagong spell na ginawa ng pamilya niya kamakailan, na malayang nakakapagpalit ng anumang bagay na magkasing bigat. Tuluyang hindi nakapagsalita si Luina at nagtanong kung paano nalaman ni Fernan ang timbang niya. Inosenteng ibinuka ni Fernan ang mga kamay niya at sinabing nakasulat ito sa mga student record. Bukod pa rito, mukha lang namang mabigat ang bato. Ang totoong bigat nito ay kasing bigat niya lang, kaya hindi naman ito gaanong mabigat. Naggitngit ang mga ngipin ni Luina sa galit. Gusto niyang punitin ang student file na yon doon din mismo. Sa oras na yon, nakaipon na si Kalad ng napakaraming kidlat at pinagsama-sama ito para maging nakakabulag na haligi ng liwanag. Isa itong dual casting na higit pa sa antas ng isang ordinaryong estudyante. Ito rin ang trump card na naging dahilan para masiguro ni Kalad ang pwesto niya sa pinakatuktok ng ranking ng mga second year, pero sa halip ay nagningning pa ang mga mata ni Fernan. Mabilis siyang nagsimulang bumigkas ng isang spell. Pinag-aralan niya kung paano harangin ang ataking ito noon, at ngayon ay masusubukan na rin niya ang resulta nito sa wakas. Agad na sumabog ang haligi ng kidlat ni Kalad at dumiretso patungo kay Fernan. Nilamon ng nakakabulag na asul na liwanag ang lahat sa isang iglap. Pero nang mawala ang alikabok, nakatayo pa rin doon si Fernan na walang galos. Sa sobrang gulat ni Kalad, halos hindi na siya makapagsalita. Paano naging posible yon? Bakit wala man lang naging epekto kay Fernan ang mahika niya? Siyempre, gumawa si Fernan ng kaunting pag-aayos ng mas maaga. Inigalaw niya ang kanyang pulso at ipinakita sa kanila ang storage device na nakakabit dito, na kayang humigop ng mana. Mahal at nakakainis itong gawin, pero siguradong maganda ang epekto. Kung mapipino niya ito para sa mass production at maibebenta sa merkado, tiyak nakikita siya ng malaki. Namula sa galit ang mukha ni Kalad habang inaakusahan si Fernan na gumagamit ng artifact, at tinawag itong sadyang walang hiya. Tinaasan siya ng kilay ni Fernan at tinanong, hindi ba't sinabi lang niya na walang hiya sa labanan? At nakalimutan na ba niyang sinabi ng propesor na isa itong practical combat training? Natigilan na lang si Kalad. Sinamantala ni Fernan ang pagkakataon at agad na sumigaw kay Luina, pabagsakin mo na si Arya. Kuminang ang asul na liwanag sa mga mata ni Luina. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang longsword at agad na napaatras si Arya. Kasabay nito, isang malaking grupo ng mga kukuha ng pagsusulit ang lumitaw hindi kalayuan. May nanghula na walang sinuman sa mga estudyanteng salamangkero ang makakapigil sa mahikang kidlat ni Kalad. Mukhang minalas sina Fernan at Luina sa pagkakataong ito. Gayunpaman, umiling si Lodger at naramdaman na kabaliktaran ang katotohanan. Palaging ayaw ni Fernan na makakuha ng atensyon, kaya palagi niyang itinatago ang kanyang lakas. Pero ngayong nakipagsanib puwersa na siya kay Luina, hindi na siya pwedeng maging kampante gaya ng dati. Kailangan niyang makasabay sa bilis ni Luina. At higit pa doon, si Luina yung tipo ng tao na nahuhumaling sa matataas na marka. Kung siseryosohin ito ni Fernan, siguradong mabilis na angat ang ranggo niya. Kaya paanong hahayaan lang ni Lodger na malayang kumilos ang isang potensyal na karibal? Pagkatapos ay humarap si Lodger sa mga kukuha ng pagsusulit sa likod niya at sinabing dahil pinili nilang sumunod sa kanya, matitiyak niyang makakarating sila ng ligtas sa paroroonan. At gaya ng ipinangako niya kanina, bibigyan din sila ng pagsusulit na ito ng mataas na ranggo. Pero bago yon, kailangan muna nilang alisin ang isang koponan, sina Fernan Fallenberg at Luina Belchev. Samantala, itinaas ni Luina ang kanyang kamay at hiniwa ang isang troll na humaharang sa daanan nila. Mas lalo na silang lumalapit sa paroroonan nila ngayon. Sa bilis nilang ito, baka makuha pa nila ang unang pwesto. Si Fernan naman ay nakatitig sa bangkay ng troll habang nagniningning ang mga mata. Ang dugo ng troll ay isang mahalagang sangkap sa paggawa ng potion. Inirapan siya ni Luina at tinanong kung pera na lang ba ang nasa isip niya. Gayunpaman, tama na ang satsat. Kailangan niyang makuha ang unang pwesto. Nagkibit balikat si Fernan at kinalkula kung ilang koponan na ang naalis nila. Hinigpitan ni Luina ang hawak niya sa kanyang mahabang espada at sinabing 8 koponan na yon. Kapag napanalunan nila ang malaking pabuya, mas malaki ang kikitain doon kaysa sa mga barya-baryang sinusubukan niyang ipunin. Pagkatapos magsalita ni Luina, bigla siyang huminto. Sobrang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Nang makita yon, inalis din ni Fernan ang pagiging mapagbiro niya. Nararamdaman ko rin. Ang koponan sa unahan ay may hindi bababa sa 20 tao, at konserbatibong pagtatantya pa lang iyon.
Nang makita ni Luina na si Armando ang bultong lumapag sa harapan nila, bumunot siya ng espada ng walang pag-aalinlangan at sumugod sa labanan. Marahas na nagbanggaan ang kanilang mga mahahabang espada. Napatulak silang dalawa paatras dahil sa lakas ng banggaan. Pero agad na pinatatag ni Luina ang sarili niya sa kamuling sumugod. Ang asul na liwanag ng espada at ginintuang aura ay nagsalpukan sa isang matinding labanan. Kasabay nito, nag-alab ang ginintuang apoy sa paligid ni Lodger habang sumusugod siya kay Fernan. Pero umapaw din ang matinding pulang enerhiya sa paligid ni Fernan na nagbigay daan para salubungin niya ng direkta ang atake. Nabigla si Ledger. Hindi niya inasahan na na-master din ni Fernan ang ganitong klaseng kapangyarihan. Isang mabangis na diwa ng pakikipaglaban ang nag-apoy sa mga mata ni Fernan. Ang pulang enerhiya ay naging isang talim at direktang bumangga sa ginintuang apoy. Sa isang nakakabining ugong, nilamon ng nakasisilaw na pagsabog ang buong lugar. Humihingal ng malalim si Lodger at sinabing sa una ay mukhang gusto lang ni Fernand na magtago sa likuran at manood. Pero biglang bumaliktad ang lalaking ito at pinulbos ang kalahati ng mga tauhan niya sa isang iglap. Hindi iyon mukhang ugali ng tagapagmana ng Fallenberg na dapat ay pera lang ang pinapahalagahan. Nagkibit balikat si Fernand at sinabing gusto lang niyang kunin ang unang pwesto bilang katuwaan sa pagkakataong ito. Hindi napigilan ni Ledger na mangutya. Masyadong mapanganib ang ideyang iyon at hindi niya ito hahayaang mangyari. Pagkatapos ay iniba niya ang usapan at iminungkahi na ayusin nila ang mga bagay-bagay ng mapayapa. Tutal, wala na pang isang oras ang natitira bago matapos ang pagsusulit. Kung patuloy silang mag-aaway ngayon, walang sinuman sa kanila ang makakarating sa paroroonan. Kaya bakit hindi na lang hayaan na sila ni Armando ang kumuha ng unang pwesto habang sina Luina at Fernand ang nasa ikalawa? Galit na sumigaw pabalik si Luina na mas gugustuhin pa niyang mamatay sa laban kaysa ibigay iyon. Ibinuka ni Fernand ang kanyang mga kamay na kunwari ay walang magawa. Narinig mo siya? Mukhang hindi interesado ang partner ko. Nanlamig ang tingin ni Lodger. Dahil nabigo ang negosasyon, aalamin niya kung hanggang saan talaga ang kaya nilang dalawa. Natawa si Fernand at sinabing dapat itabi na lang nila ang laban para sa susunod. Pagkatapos niyang magsalita, bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, at naglabas ng nakabubulag na liwanag ang kanyang baston. Sumigaw sa gulat si Ledger. Maghiwa-hiwalay! Sa ilalim ng kanilang mga paa ay isang mahikang bitag na maagang inihanda ni Fernan. Pero tumilapon na ang kanyang kuponan dahil sa biglaang mahika, nawalan agad ng kakayahang lumaban sa isang iglap. Itinabi ni Fernan ang kanyang baston, tinapik si Luina sa balikat, at sinenyasan siyang umalis agad. Kinalaunan, sa huling destinasyon ng pagsusulit, ngumiti si Professor Glad at inihayag na matagumpay na natapos ang pagsusulit at ipapakita na ang mga pinal na ranggo. Unang pwesto, Luina Belchev at Fernand Fallenberg. Ikalawang pwesto, Ledger Squeben at Armando Donetz. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Luina dahil ang resulta ay halos naayon sa inaasahan. Pero hindi pa rin niya inasahan na ang dalawang tao na may magkasalungat na personalidad ay talagang makukuha ang unang pwesto ng magkasama. Pagkatapos nun, biglang nagtanong si Luina kung kilala ni Fernand ang freshman na nagdangalang Imesian. Pagkarinig doon, bahagyang tumango si Fernand. Nagpatuloy si Luina sa pag-alala na nakilala niya si Imesian noong mga nakaraang gabi. Medyo naging kawili-wili ang sitwasyon, parang ang eksenang inilarawan noon ni Fernand, kung saan palihim niyang pinanood itong mag-ensayo ng espada. Biglang namutla ang mukha ni Fernand. Dahil sa sandaling iyon, isang nakatagong bahagi ng propesya ang dahan-dahang lumilitaw sa kanyang isipan. Sa pangitain, inaabot ni Imitan ang kanyang kamay, taimtim na hinihiling kay Luina na maging kanyang kabalyero. Pero matatag na pinili ni Luina na huwag tanggapin ang kamay na yon. Ang sumunod na lumitaw ay isang kasing pula ng dugong kalangitan. Napakabigat at nakakahirap huminga. Napuno ng makapal na miasma ang hangin, pinipigilan ang paghinga ng lahat ng nasa paligid nila. Isang masamang nilalang na may sapat na lakas para sirain ang mundo ang matalim na tumitig kay Imesian, at si Luina ay nakatayong nagpoprotekta sa harap niya, nakatalikod sa kanya. Sa propesya, nagtatakang nagtanong si Imetian kung ano ang ginagawa ni Luina. Dahan-dahang umalingaw ang boses ni Luina. Minsan mo na akong tinanong kung gusto kong maging kabalyero mo. Noon, tinanggihan kita. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Kilala ko kung sino ka, at alam ko kung ano ang ipinaglalaban mo, at ito ang aking kapalaran. Ang isang kabalyero ay parehong isang espadang pumupugot sa mga kalaban, at isang kalasag na nagpoprotekta sa iba. Bago pa man maglaho ang kanyang mga salita, hinigpitan ni Luina ang paghawak sa kanyang mahabang espada at sumugod ng walang pag-aalinlangan patungo sa demonyong Diyos na kilala bilang Andromelius. Nagbago muli ang pangitain, sa pagkakataong ito ay sa isang kama sa ospital. Tumingin si Imitan kay Luina na may nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Ang mga tarantadong sumubok magpabagsak sa iyo at sa pamilya Belsia ay ang mga Fallenberg, hindi ba? Nakakadiring mga mayayamang basura. Biglang nagwala sa galit si Fernand. Nagpumiglas siyang umupo at sumigaw kay Imetian. Bastos na bata, ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan sa isang senior. Mabilis na tinanong ni Luina si Fernin kung ano ang nangyari. Bigla ba siyang hinimatay dahil sobra niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan?
Natigilan si Fernan. Saka lang niya napagtanto na nawalan pala siya ng malay. Agad na nag-isip ng malalim ang kanyang isipan, kaya pala ito ang punto kung saan nagsimulang ituring siya ni Emesian bilang kaaway. Ang puot ng batang yon sa pamilya Fallenberg ay nagmula talaga sa bahaging ito ng propesya. Pero bakit biglang nag-trigger si Fernan ng panibagong propesya? At bakit konektado ang lahat kay Luina? Isa ba itong babala sa kanya na malapit nang mangyari ang mga kaganapan sa propesya? Kung totoo yon, talagang bababa na ba sa mundong ito ang demon god na si Andromalius, isa sa 72 na demon gods? Mabilis na lumipas ang oras patungo sa susunod na araw. Nakaupo si Fernan sa loob ng karwahe, paulit-ulit na pinag-iisipan ang propesyang iyon. Si Andromalius ay ika-negatibo 70 sa 72 na demon gods, inilarawan bilang isang lalaking may itim na buhok, itim na mata, at may ahas na nakapulupot sa kanyang kanang braso. Ngunit kahit gaano karaming libro pa ang hanapin ni Fernan, iyon lang ang impormasyong nakita niya. Naganap ang digmaan laban sa mga demon gods 1,000 taon na ang nakararaan, kaya natural lang na bihira ang mga detalyadong tala. Sa panahong ito, matagal nang naging mito ang mga demon gods. Tutal, sinasabing lubusan na silang inubos ng unang emperador. Kung iisipin ng lohikal, dahil si Emesian ang tagapagligtas sa propesya, siya ang haharap sa lahat ng mga demon gods. Kaya hindi na ito dapat masyadong pakialaman pa ni Fernan. Ang totoong problema ay malinaw na sinabi sa propesya na magkakaroon ng malubhang pinsala si Luina sa laban kay Andromalius. Kaya dapat ba siyang binalaan ni Fernan tungkol dito? Nang sandaling iyon, litong-lito siya. Sinubukan na niya itong banggitin sandali noon. Ang kinalabasan, tinuring siya ni Luina bilang isang baliw na nauntog ng napakalakas. Ibig sabihin, kailangan niyang makahanap ng matibay na ebidensya na nag-exist ang mga demon gods bago niya ito makumbinsi. Pagkatapos, biglang naalala ni Fernan ang isang mahalagang pangyayari sa propesya. Sa loob ng 1 buwan, sa training match ng first year Knight Department, tatalunin ni Emesian si Berian na nasa pangalawang ranggo. Pagkatapos nyon, wala nang sinuman sa akademya ang makakapantay kay Emesian. At dahil doon, mawawala kay Berian ang kanyang titulo bilang knight, ang dangal ng kanyang pamilya, at ang kanyang posisyon. Bilang tagapagmana, lalamunin siya ng galit at puot sa kanyang puso, nahahantong sa pagsanib sa kanya ng isang demon god. Ito na ang perpektong pagkakataon para patunayan na totoong nag-exist ang mga demon gods. Ang nakakainis para kay Fernan ay hindi binanggit sa propesya kung kailan, saan, o paano masasaniban si Berian. Ang bahaging iyon ng impormasyon ay nababalot ng hamob, imposibleng makita ng malinaw. Kailangan ba niyang matugunan ang ilang partikular na kondisyon para ma-unlock ito? Nakakairita naman. Tulad ng inaasahan, ginawa ang propesyang ito para pahirapan ang mga tao. Samantala, walang tigil ang pagkalat ng mga chismis tungkol kina Fernan at Luina sa loob ng akademya. Kahit ngayon, walang makaintindi kung bakit nakipagtambalan si Luina Belchev kay Fernan. At bukod pa roon, nakuha nilang dalawa ang unang pwesto sa joint course ng Knight Department at Magic Department. Sa kalaunan, nakarating din ang mga chismis na yon kay Emesian. Bigla niyang naalala na si Gardner, ang kaluluwa sa loob ng Soulsword, ay tila gustong-gusto ang pamilya Belchev. Habang labis na kinamumuhian ang mga Fallenberg, agad na sumagot ng pabalang si Gardner, sinasabihan siyang huwag ilagay ang dalawang pamilyang iyon sa iisang kategorya. 1,000 taon na ang nakalilipas, ang nag-iisang knight na nakatayo ng balikat sa balikat kasama nila ng dating emperador sa larangan ng digmaan ay nagmula sa pamilya Belchev. Pero ngayon, mas pinahahalagahan ng mga tao ang yaman ng pamilya Fallenberg kaysa sa karangalan ng pamilya Belchev. Habang mas nagsasalita si Gardner, mas lalo siyang nagagalit. Kung ang digmaang iyon 1,000 taon na ang nakalilipas, ay hindi na ngailangan ng suportang pinansyal, hinding-hindi makikipag-ugnayan ang pamilya imperial sa mga Novoriche na mayayabang ngayon. Pagkatapos ay biglang iniba ni Gardner ang usapan, at nagmungkahi na pumunta si Emesian para humingi ng pera sa batang si Fernan. Mukhang sobrang lumana ng mga kagamitan niya, at hindi bagay sa isang taong may dugong imperial. Nagpatuloy si Gardner na parang ito'y napakanatural lamang. Hindi kailanman tahasang sinasabi ng pamilya Fallenberg kung ano ang gusto nila. Eksperto sila sa pagkuha muna ng tiwala, bago tuluyang pulupitin ang kanilang target sa kanilang palad. Ganoon na lamang kahusay pakitunguhan ni Fernan si Emesian dahil malinaw na gusto niyang magkaroon ng koneksyon sa pamilya Armion. Kumunot ang noo ni Emesian, kaya pala lumapit sa kanya si Senior Fernan na may mga nakatagong motibo pero pagkatapos ay umiling siya. Hindi siya naniniwala na mabait sa kanya si Senior Fernan dahil may kailangan ito. Tutal, nang una silang magkita at nasugatan siya ng mga halimaw, bukas palad na binigyan siya ni Fernan ng isang healing potion. Ipinakita rin nito ang tunay na pag-aalala sa kanyang mga sugat. Nang panahong iyon, malinaw na walang anumang pagkalkula sa mga mata ni Fernan. Kaya ang isang katulad ni Fernan ay hindi dapat yung tipo ng tao na ginagawang bargaining chip ang tiwala. At ang paghingi ng pera kay Fernan ay napakahiyahiya. Ang tiwala ay hindi isang bagay na mabibili ng pera. Umungal si Gardner, wala ka na talagang pag-asa na bata ka. Kahit ang dating emperador ay sinabi noon na ang pagkakaroon ng mayamang taga-suporta ay nagdadala ng kapayapaan ng isip.
Sinasabi mo ba sa akin na dahil lang nilibre ka niya ng isang pagkain, buong-buo ka nang kumampi sa kanya? Ang pamilya Fallenberg ay hindi kailanman naging uri ng pamilya na nag-aalok ng dalisay na kabutihang loob. Dahil hindi makayanan ang pangungulit ni Gardner, pumunta na lang si Emesian sa tirahan ni Fernan sa huli. Magalang na sumagot ang tagapaglingkod, patawad po talaga, Young Master Emesian. Ipinagbigay alam ko po kay Young Master Fernan ang pagbisita niyo, pero sinabi niya na masyado siyang abala ngayon, kaya pinapauwi muna kayo pansamantala. Mukhang medyo nadismaya si Emesian. Talagang abala si Senior Fernan, at naramdaman niyang naabala niya ito. Ngunit bumulong si Gardner sa loob ng Soul's Word na masyado namang kakaiba ito. Hinding-hindi ganito ang magiging reaksyon ng mga tao mula sa pamilya Fallenberg. Samantala, hindi na makapagpigil ang tagapaglingkod at tinanong si Fernan kung bakit niya pinapaalis si Emesian kahit malinaw na kanina pa niya ito mahigpit na pinagmamasdan. Ibinaba ni Fernan ang mga dokumento sa kanyang kamay at kalmadong sinabi na iisa lang ang nais ng karamihan sa mga taong pumupunta sa pamilya Fallenberg, pera o yaman. Maaaring iyon din ang dahilan ng pagdating ni Emesian ngayon, ngunit hindi siya ang tipo ng tao na madaling lunukin ang kanyang pride para humingi ng tulong. Iyon ang dahilan kung bakit pinauwi muna siya ni Fernan. Alam niya na hindi pumunta rito si Emesian dahil gusto niya talagang gawin ito. Sa oras na lubos na magtiwala sa kanya si Emesian, hindi pa huli ang lahat para hilahin siya papasok. Hindi pa rin maintindihan ng tagapaglingkod. Talaga bang kinakailangan pang umabot si Fernan sa ganito para sa isang bumagsak na inapo ng imperial? Alam na alam ni Fernan na mayroong pambihirang karakter at potensyal si Emesian. Kung magagawa niyang kakampi si Emesian, ang binata ay magiging isang makapangyarihang sandata sa hinaharap. Lalong nabahala ang tagapaglingkod. Sa pagpapaalis kay Emesian ngayon, hindi ba natatakot si Fernan na tuluyan itong mawala sa kanya? Isang mapagkalkulang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Fernan. Siyempre hindi. Iiwanan ko siya ng butas na mapapasukan. Pumunta ka sa pangunahing bodega ng pamilya ngayon din, kunin mo ang lahat ng elixir sa loob at ipadala kay Emesian. Nanlaki ang mga mata ni Hyde sa gulat. Ang mga elixir sa pangunahing bodega ay sadyang napakamahal. Kung ipamimigay nila ang ganoon kahalagang bagay at mabibigong makuha ang inaasahang resulta, napakalaki ng kanilang malulugi. Wala namang pakialam doon si Fernan. Kung gayon, bibigyan ko siya ng mas mahal pa. Walang bagay sa mundong ito ang hindi kayang solusyonan ng pera. At kung hindi ito kayang solusyonan ng pera, ibig sabihin lang noon ay kulang pa ang ginagastos ko. Hindi nagtagal, nakatanggap si Emesian ng isang kahon mula sa pamilya Fallenberg kasama ang isang liham. Walang pasensyang hinimok siya ni Gardner na buksan ito para tingnan kung ipinadala ito ni Fernan upang humingi ng paumanhin sa pagpapaalis sa kanya kanina. Binuksan ni Emesian ang liham at nakita ang mga salitang nakasulat sa loob. Ang elixir na ito ay sadyang inihanda para sa iyo. Pakiusap na tanggapin mo ito, Junior. Mula kay Senior Fernan, kaya't agad na umungal sa galit si Gardner. Ang batang yan ay laging binibigyang diin ang Junior at Senior sa bawat pangungusap. Sinusubukan ba niyang sabihin na ang isang Senior ay mas mataas kaysa sa dugong imperial? Ngunit sa susunod na segundo, lubusan ang nakuha ng elixir sa loob ng kahon ang atensyon niya. Dahil ang nasa loob nito ay ang puso mismo ng banal na ibon. Ang banal na ibon ay isang espiritual na halimaw na nagtataglay ng sagradong liwanag, at ang elixir mula sa core nito ay perpekto para sa pagsasanay ng hukbong nakabatay sa liwanag at sa sining ng pag-espada. Hindi napigilan ni Gardner na ibulong na ang pamilya Fallenberg ay talagang isang grupo ng mga bagong yaman. Hawak ni Emesian ang elixir sa kanyang mga kamay at tahimik na nangakong magsisikap pa siya lalo para hindi mabigo ang mga inaasahan ni Senior Fernan. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Mula nang ipag-utos ni Fernan na bantayan si Berian, wala pang nangyayaring kakaiba. Nakatitig si Fernan sa kastilyo sa ilalim ng kalangitan sa gabi, malalim ang iniisip. Ayon sa propesya, dapat may malaking nangyari na ngayon. Pero ginugugol ni Berian ang bawat araw sa pagpasok sa klase o sa pagpunta sa banyo. Wala talagang anumang kahina-hinala sa kanya. Pagkatapos ay isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip ni Fernan. Paano kung kasinungalingan lang ang bahagi kung saan sinapian ng demonyo si Berian? Ang pinakamahalagang palatandaan sa propesya ay ang patunay na totoong may mga demonyo. Kung kahit ang bahaging iyon ay peke, kailangan niyang pag-isipang muli kung totoo ang buong propesya. Mabilis na lumipas ang panahon pagkatapos matalo ni Emesian. Sa wakas ay hinarap siyang muli ni Berian sa midterm exam, ngunit ang resulta ng laban nila ay nakatakda na. Hindi naging pabaya si Emesian, at hinding-hindi siya matatalo sa kalabang natalo na niya minsan. Higit sa lahat, nasa tabi niya si Gardner Elfenfasen, ang pinakamahusay na tagapayo ng kaluluwa. Pero hindi niya alam na ang enerhiya ng demonyong tahimik na namumuo sa loob niya ay unti-unti nang nilalamon ang katawan at isipan ni Berian. Pagkatapos mismo niyon, umatake ang matinding sakit ng ulo. Nagising si Fernan mula sa kanyang panaginip dahil sa pagkabigla. Puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon ang mukha niya. Totoo bang nakakakita na siya ng mga propesya kahit sa panaginip? Gayunpaman, pinilit ni Fernan na tumayo, nakatuon na ng husto ang kanyang mga mata. Ngayon naintindihan na niya ang eksaktong sandali kung kailan sasapian ng demonyo si Berian.
Mangyayari ito kapag natalo ulit siya ni Emesian sa midterm exam. At biglang napagtanto ni Fernan na ngayon ang midterm practical exam para sa first year night department. Mabilis na dumaan sa isip niya ang mga piraso ng propesya. Maghaharap sina Emesian at Berian sa lugar ng pagsusulit, at ang panalo ni Emesian ay hindi dahil sa swerte. Ang dahilan kung bakit matatalo niya ang kalaban na parang imposibleng talunin ay dahil palihim siyang ginagabayan ni Gardner. Ibig sabihin, bago pa ito mangyari, kailangan ni Fernan ng maasahang kasama. Nang mahanap ni Fernan si Luina, nakahalukip-kip ang babae at tinatanong siya. Seryoso bang kailangan mo pa ng bodyguard para lang mangolekta ng medicinal herbs? Pinaliwanag ni Fernan na kapag nag-aksaya pa siya ng oras, mawawala ang epekto ng gamot, kaya kailangan na niyang pumunta ngayon. Tila labag sa loob ni Luina dahil halos wala na siyang bakanting oras sa paghahanda para sa mga pagsusulit. Kaagad na umiti ng palihim si Fernan. Kung sasama ka sa akin, tatanggalin ko ang ilang buwang interes sa utang ng pamilya Belchev pagkatapos ng graduation. Maya-maya pa, nakarating na silang dalawa sa Northern Mountain area ng akademya. Gulat na gulat si Luina. Sa ngayon, ang lugar na ito ay ginagamit na site para sa midterm practical exam ng mga first year. Kung papasok ang mga estudyante mula sa ibang taon, mapaparusahan sila sa paglabag sa mga patakaran ng paaralan. Mukhang tuwang-tuwa si Fernan sa sarili niya. Walang bagay sa mundong ito ang hindi nabibili ng pera. Nandidiring tiningnan siya ni Luina, hindi makapaniwala na kaya niyang tahasang aminin na may binayaran siya. Pagkatapos nyon, nagsuot ng kapas sina Fernan at Luina at tahimik na naglakad. Kailangan nilang itago ang kanilang mga bakas para hindi sila mapansin ng mga profesor at teaching assistant. Kahit na nabayaran na ni Fernan si Professor Vlad, magiging problema pa rin kung hayagan silang maglalakad sa exam site. Ilang sandali lang, biglang huminto si Fernan at naglabas ng mapa. Nasa pangalawang pwesto ngayon si Emesian, at malapit na malapit siya kay Berian, na nasa ikatlo. Naglaban na ba sila? Kung ganoon, kailangang magmadali ni Fernan. Biglang may napagtanto si Luina. Hindi ba't eksklusibo para sa mga profesor ang mapanghawak ni Fernan? Paglabag din sa patakaran ng paaralan kapag nagkaroon ng ganoong mapa ang isang estudyante. Agad na nakaramdam ng kaunting pagsisisi si Fernan. Maliban na dinala niya rito si Luina. Nakalimutan niya kasi na may matinding paninindigan sa hustisya ang babaeng ito. Pagsapit ng sandaling iyon, isang nakakabinging ugong ng halimaw ang narinig hindi kalayuan. Kaagad na huminto ang dalawa. Pagkatapos niyon, umalingaw ang isang desperadong hiyaw. Nang sundan nila ang tunog at nakarating doon, nakita nila ang isang first year na estudyante na walang malay sa lupa. Walang nakikitang mga sugat sa katawan niya. Mukhang nawalan siya ng malay pagkatapos siyang atakihin ng isang halimaw. Salamat sa defensive magic ng mapa niya, hindi siya masyadong napuruhan, pero may kakaiba. Hindi dapat ganoon kaagresibo ang mga halimaw sa lugar na ito. Puno ng magugulong marka ng labanan ang lupa, na para bang may malaking puwersa na sumira rito, na dinurog pati ang mga damo at puno sa paligid. Biglang sumeryoso ang ekspresyon ni Fernan. Buwisit, nangyayari ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya. Wala pa nga siyang oras para kumpirmahin ang kondisyon ni Berian. Pagkasabi niya nito, sumabog ang isang malakas na ingay mula sa kailaliman ng gubat. Pagkatapos noon, isang matinding presyon ang bumalot sa buong paligid. Mabilis na luminalinga si Luina. Nararamdaman niya ang matinding kaba na kumakalat sa buong kakahuyan. Tatanungin pa lang sana niya kung anong nangyayari nang makaramdam siya ng nakamamatay na panganib sa likuran niya. Umuungal ang isang malaking halimaw habang dumadamba ng diretsyo sa kanila. Tumalon sa ere si Luina at nagpakawala ng espada ng malamig na asul na liwanag. Sinalo ng halimaw ang atake, dahilan para tumalsik ito patalikod, at malakas na bumagsak sa lupa. Pero bago pa man sila makahinga ng maluwag, pilit na bumangon ang halimaw. Walang tigil sa pag-agos ang dugo mula sa naputol nitong braso. Ngunit imbes na manghina, mukhang lalo lang itong naging marahas dahil sa sugat. Natigilan si Luina. Bakit hindi pa rin tumba ang bagay na to? Kitang-kita namang naputol na ang braso nito. Tinitigan sila ng kulay dugong mga mata ng halimaw, at gumuhit ang isang nakakatakot na ngiti sa mukha nito. Sa sumunod na segundo, malakas nitong inihampas sa lupa ang natitirang braso. Nagliparan ng mga basag na bato, at nabiyak ang lupang kinatatayuan nila dahil sa lakas ng pagbagsak. Mabilis na tinaas ni Fernan ang kanyang staff, habang naipon ang pulang mana sa paligid niya. Pagkatapos nito, lumitaw ang maraming bato mula sa wala at tumama ng eksakto sa katawan ng halimaw. Tinamaan ng malakas na pag-ulan ng mga bato ang halimaw at paulit-ulit na napaurong, pero hindi pa rin ito natumba. Pumaling-paling lang ang malaking katawan nito. Mababang boses na sinabi ni Fernan, baka naging berserk na ang bagay na ito. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Malayong-malayo sa mga ordinaryong halimaw ang mga halimaw na nagiging berserk. Wala silang ibang pakialam kundi ang patayin ang kalaban sa harapan nila. Ang tanging paraan para mapigilan ito ay sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Nabanggit na ito sa propesya noon. Sa sandaling lumitaw ang demonyo, sunod-sunod na magiging berserk ang mga halimaw sa lugar na ito. Sa ngayon, siguradong abala ang mga propesor at instruktor sa pag-aasikaso ng mga biglaang insidente sa buong exam site, at wala silang oras para mapansin ang lugar na ito.
Ayon sa propesya, sasalakayin ni Berian si Emission ngayon gamit ang lahat ng naipon niyang mana. At habang nahihirapang makipaglaban sa isang nakakatakot na kalaban, magigising si Emission sa mas makapangyarihang lakas. Sa isiping iyon, agad itinaas ni Fernand ang kanyang tungkod at binalaan si Luina. Pabagsakin muna natin ang nakakabwisit na bagay na yan. Samantala, nakaluhod si Berian sa lugar ng pagsusulit. Pula ang kanyang mga mata habang masamang nakatingin sa likod ni Imichan. Galit siyang sumigaw, ikaw na naman, Imichan. Tumalikod si Imichan para umalis. Walang kahit anong paghinto sa kanyang mga hakbang, sinigawan siya ni Baryon mula sa likod. Tinatanong kung saan niya naisipang pumunta gayong hindi pa tapos ang kanilang laban. Malamig na lumingon si Imichan sa kanya. Tapos na. Napagdesisyonan na ang laban. Talo ka. Paulit-ulit na umalinggaw ang mga salitang iyon sa isip ni Berian na parang isang sumpa na hindi niya matanggap. Naalala niya ang pangungutyang narinig niya noon. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Bigo mo nang matugunan ang inaasahan ng prinsipe. Napakawalang kwentang hangal. Hamak na mas malakas ang nakababata mong kapatid kaysa sayo. Tila mga karayom na tumusok sa puso ni Berion ang mga salitang iyon. Minsan na siyang nabigo sa inaasahan ng kanyang pamilya. Kung matatalo pa siya ngayon, baka tuluyan na siyang mawalan ng posisyon bilang tagapagmana. Dahil sa kaisipang iyon na nagliliyab sa kanyang isipan, nakaluhod si Baryon sa lupa na may isa na lamang naiisip. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang talunin si Imichan. Isang marahas na bugso ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, at nagsimulang bumalot sa kanya ang itim na demonyong enerhiya. Namilipit sa hinanakit at galit ang mukha ni Baryon. Diyan ka lang, Imichan. Mahinahong humarap si Imichan, handa na harapin ang hamon. Sa sandaling iyon, may taglay na mapanirang puwersa ang pag-atake ni Berion. Ngunit sa sumunod na saglit, isang kislap ng gintong liwanag ang humiwa sa hangin. Bumagsak si Baryon sa lupa sa isang iglap. Nakakatakot ang pagiging eksakto ng atake, may taglay itong lakas na higit pa sa kaya niyang salagin. Sa loob ng espadang kaluluwa, mukhang nandidiri ng lubos si Gardner. Bakit umaarte ang lalaking ito na parang nakikipaglaban para sa buhay niya sa tuwing nakikita kanya? Ang hina-hina na nga niya, hindi pa matanggap ang pagkatalo. Kahiya-hiya. At ngayon ay tuluyan na niyang naiwala ang diwa ng isang kabalyero. Hindi nagtagal matapos umalis si Imichan, sa wakas ay narating nina Fernand at Luina ang destinasyon pagkatapos nilang makipaglaban sa kabubatan. Naiinis na nagtanong si Luina, kaya dito ba dapat ang buwisit na halamang gamot na yon? Tumango si Fernand, pero biglang napako ang tingin niya sa nakabulagtang bulto sa unahan. Buwisit! Mukhang tapos na ang laban nina Imichan at Berian. Nang oras na yon, sumigaw si Luina sa gulat at agad na lumapit para suriin ang mga sugat ni Berian. Agad siyang sinubukan pigilan ni Fernand, ngunit nakalapit na sa kanya si Luina. Si Berian Kelberden ito. Mukhang nahimatay siya habang nakikipaglaban. Agad na sinabi sa kanya ni Fernand na lumayo sa lalaki. Nalilitong napatingin si Luina. Bakit nila iiwanan dito ang isang taong walang malay? Kung may lumitaw na isa pang nagwawalang halimaw, dapat man lang ay dinala nila siya sa ligtas na lugar. Hindi pinansin ang kanyang babala, iniunat niya ang kanyang kamay para tulungan siyang bumangon. Pero bigla siyang nakaramdam ng nanunuot na lamig at matinding pag-alon ng kadiliman. Tumayo ang lahat ng balahibo sa katawan ni Luina. Agad siyang umatras. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganitong aura kailanman. Nagsimulang bumalot sa katawan ni Berian ang makapal at itim na enerhiya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang bumangon mula sa lupa. Nanlamig ang mga mata ni Fernand habang nagpapaliwanag, ito ang mga sintomas ng pagsanib ng demonyo. Sinaaniban na ng isang demonyo si Berian Kelberden. Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Fernand sa mga galaw ni Berian, ngunit sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay may mali. Ayon sa propesya, kapag nagising na ang naging demonyong si Berian, dapat ay dumiretso siya kay Imichan para maghiganti. Pero ngayon, mukhang nag-iba ang kanyang target. Tulala si Luina. Talaga bang nagbalik na ang mga demonyo sa mundong ito? At paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ngunit bago pa siya makatapos, pinutol na siya ni Fernand. Kailangan muna nating pabagsakin si Berion. Saka na natin alamin ang iba pa. Pigilan mo lang siya ng mga 10 minuto. Hindi man lang nagkaroon ng oras si Luina para mag-react. Bago pa man dumiretso sa kanila si Berion, agad na itinaas ni Luina ang kanyang espada para sanggain ito. Bumangga ang asul na liwanag ng espada sa sandata ni Berian, na lumikha ng matinis na tunog ng metal. Isang baliw na ngiti ang nakabakat sa mukha ni Berian. Lalong naging mabangis ang kanyang mga atake, at napakagatlabi na lang si Luina. Pinakawalan niya ang lahat ng kanyang lakas at tinilapon pabalik si Barium. Pero dahil patuloy na bumubuhos ang demonyong enerhiya mula sa kanya, mas mabilis na nauubos ang kanyang panlaban na aura kaysa sa karaniwan. Sa ganitong bilis, hindi na magtatagal si Luina. Mabilis siyang nag-iisip ng plano. Nang bigla niyang makita si Fernand na kumakaway sa kanya mula sa hindi kalayuan, halos hindi makapagsalita si Luina. Fernand, bakit ka ba tumakbo kanina? Kalmadong ipinaliwanag ni Fernand na hindi siya tumatakbo palayo. Naging demonyo na si Berian, at hindi siya isang kalaban na madali nilang mapapabagsak. Ang ginagawa ni Fernand ay nagsiset up ng isang patibong. Pagkatapos ay tiningnan niya si Berian na sumusugod papunta sa kanila, at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Mukhang kakagatin na niya ang pain. Sakto sa oras, biglang umilaw ang isang pulang magic circle sa ilalim ng mga paa ni Baryon. Isang hindi nakikitang puwersa ang agad na gumapos sa kanya, dahilan upang hindi siya makagalaw. Pagkatapos noon, nilamon siya ng buo ng napakalakas na kapangyarihan na pinakawalan ng magic circle. Napasigaw sa gulat si Luina. Kailangan ba talaga yon? Kapag namatay si Baryon dahil dito, mapapahamak talaga tayo. Kalmadong sumagot si Fernan, hindi siya masisira ng ganoon kadali. Nang mawala ang liwanag, talagang bumangong muli si Baryon mula sa apoy. Hindi man lang humina ang demonyong enerhiya sa paligid niya. Sa katunayan, mas kumapal pa ito. Kung may nagbago man, iyon ay mas lalo pa nilang ginalit ang lalaki. Sa sandaling iyon, isang maningning na pulang hiyas ang lumitaw sa kamay ni Fernan. Agad siyang nagsimulang mag-chant ng spell ng napakabilis. Sumabog ang hiyas ng nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos ay isang malaking bugso ng nagpapadalisay na kapangyarihan ang sumugod papunta kay Baryon. Isang malaking pulang magic circle ang muling bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa, na naglalabas ng enerhiyang yumanig sa lupa. Umalulong ang mga gintong apoy, ikinukulong si Baryon sa loob, habang walang katapusang umalingaw-ngaw ang kanyang naghihingalong sigaw. Nang tuluyang maglaho ang liwanag, nakabulagta at walang malay si Baryon sa lupa, at unti-unting naglaho ang itim na enerhiya sa katawan niya. Noon lang nakahinga ng maluwag si Fernan. Mabuti na lang at gumana ang plano. Pero bakas ang pagkalito sa mukha ni Luina. Tapos ay may napagtanto siya. Ang batong ginamit ni Fernan kanina ay nagkakahalaga ng malaking kayamanan, di ba? Ginamit niya lang iyon ng ganoon kabilis. Hindi ba siya nang hinayang doon? Tumango si Fernan. Masakit sa bulsa, pero dahil apurahan ang sitwasyon, wala na akong ibang pagpipilian. Sinasapian ng demonyo ang lalaking yon. Hindi mo ba nakita ang pangingitim ng balat niya, ang pamumula ng mga mata niya, at ang nag-uumapaw na enerhiya ng demonyo na parang lalamon sa lahat? Mukhang ang kayang sirain ni Baryon ang mundo kanina. Pero ang katawan na yon ay kay Baryon Calvorden pa rin. Pinalakas lang ito ng kapangyarihan ng demonyo. Pagkatapos, biglang may napagtanto si Fernan. Maaaring si Emission Armion niya ang bayaning nakatadhanang magligtas sa mundo. Pero sa ngayon, isa pa lang siyang first year na estudyante na hindi pa lubusang nagigising ang mga kakayahan. Mas malakas na si Luina kaysa kay Emission. Kung muntik na ngang matalo ni Emission si Baryon, siguradong mas kakayanin pa siyang patumbahin ni Luina. Nakagawa pala si Fernan ng isang napakasimpleng pagkakamali. Nang sandaling iyon, napuno ng desperasyon ang mukha niya, at binaha ang isip niya sa sobrang daming ginastos niyang mamahaling scrolls at banal na relics kanina. Sobrang nakafocus siya sa salitang demonyo, kaya nakalimutan niya ang pinakamahalaga, ang mga nakakabaliw na presyo ng mga gamit na yon. Magkano ba ang inabot ng patibong na yon? May pag-aalalang inabot siya ni Luina at ikinumpas ang daliri sa harap ng mga mata ni Fernan. Ayos ka lang ba, Fernan? Biglang pinilit ni Baryon na tumayo mula sa pagkakabagsak. Pagkalipas ng ilang segundo, muli siyang sumugod. Dahil sa instinct, mabilis na kinwalyuhan ni Fernan si Baryon at sumigaw, alam mo ba kung gaano kalaking pera ang sinayang mo sa akin? Tapos ay malakas niyang sinuntok si Baryon sa mismong mukha. Bumagsak ng malakas sa lupa si Baryon, at sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nawala ng malay. Nagulat si Luina sa biglaang pagsabog ng galit ni Fernan. Nang tingnan niya si Baryon na nakabulagta sa lupa, hindi niya alam kung buhay pa ba ito o patay na kaya hindi siya makapagsalita. Pagkatapos, sa loob ng isang sikretong kwarto, tinitigan ni Baryon ang bolang kristal na nagpapakita ng pagwawala niya bilang demonyo, bakas ang hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha niya. Siya ba talaga ang taong nasa imaheng iyon? Kalmadong nagpaliwanag si Fernan na rinecord ng Orbi ang lahat ng mismong nangyari ito, na imposibleng mapeke ang eksena. Hindi talaga ito maintindihan ni Baryon. Pagkatapos ng laban nila ni Emission, wala na siyang maalala sa mga nangyari, at hindi pa siya nakakakita ng demonyo kahit kailan. Paano nila nasabing nasapian siya? Agad siyang pinutol ni Fernan. Baryon, nakita mo mismo sa recording orb. Sinalo mo ang isang bomba at dose-dose ng magic arrows ang bumaon sa katawan mo, bukod pa sa haligi ng apoy mula sa impyerno na lumamon sa buong pagkatao mo. Buhay ka pa ngayon dahil lang pinuprotektahan ng enerhiya ng demonyo ang katawan mo. Tiningnan ni Baryon ang eksena sa footage, at nakaramdam siya ng matinding kilabot sa puso niya. Kung isipin, isa na talagang himala na nananatili pa siyang buhay ngayon. Nagpatuloy si Fernan, bukod pa riyan, para pigilan ang anyo mong demonyo, marami kaming sinunog na mga mamahaling gamit. Tumango si Baryon. Kung ang tinutukoy ni Fernan ay ang mga banal na relics na ginamit para pigilan siya, babayaran niya ang lahat ng iyon ng buo. Agad na sumunod si Fernan. Paano naman ang naging trauma ko dito? Nakaharap ko ang isang lalaking kayang bawiin ang buhay ko anumang segundo. Nang mga oras na yon, naisip ko na lang na baka doon na matapos ang buhay ko. Pagkasabi niyan, naglabas ng kontrata si Fernan. Simple lang, Baryon. Basta't maging alipin ka ni Fernan Fallenberg at pumirma ka rito, kalimutan na natin ang lahat ng utang mo. Nalaglag ang mukha ni Baryon nang makita ang kontrata. Kontrata ito ng mga alipin. Umiling si Fernan at bumulong. Wala ka talagang utang na loob. Ginagawa ito ng senior mo para sa sarili mong kapakanan.
Kung ganoon, kailangan ko na itong dalhin sa opisyal na proseso at ibigay ang recording orb sa mga inquisitor. Biglang namutla ang mukha ni Berian. Ang mga inquisitor ay isang organisasyong direktang sumusunod sa emperador. Ang orihinal nilang misyon ay hanapin at ubusin ang mga demonyo. At sa pamamagitan ng dakilang adhikain ng pagpuksa sa mga demonyo, hawak nila noon ang ganap na kapangyarihan. Ngunit paglipas ng 1,000 taon, matagal nang naging alamat ang mga demonyo, at ang posisyon ng inquisitor ay unti-unting naging isa na lang walang kwentang titulo. Kaya naman palagi silang desperado na makahanap ng pagkakataong makabalik sa mata ng publiko. Dahan-dahang sumingit ang boses ni Fernan. Kung makikita ito ng mga inquisitor, siguradong matutuwa sila. Berian, nasangkot ka sa isang demonyo. Siguradong ipapatalsik ka ng akademya. At tingin mo ba talaga tatanggapin pa ng Marquis Calborden ang isang anak na nagbenta ng kaluluwa niya sa demonyo? Matapos marinig iyon, napilitang kunin ni Berian ang panulat at pinirmahan ang pangalan niya sa kontrata. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang buhay ko, Senior Fernan. Pagkaalis ni Berian, may pag-aalalang nagtanong si Luina kung ayos lang ba talaga na sarilinin na lang nila ang sitwasyon. Hindi ba nila dapat sabihan ang mga propesor sa akademya ng maaga? Umiling si Fernan. Pakiramdam niya ay hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa nila alam kung kusang kumanig ba si Berian sa demonyo o may kumokontrol lang sa kanya mula sa dilim. Kung kinokontrol lang siya, wala pa rin silang ideya kung bakit iyon nangyari. At kung manipulahin lang talaga si Berian, ibig sabihin lang nito ay may isa sa akademya ang nakikipagsabuatan sa mga demonyo. Kung ibubunyag nila ito ngayon, paniguradong magtatago agad ang pasimuno ng lahat, at magiging mas mahirap na silang hanapin. Naguguluhang nagtanong si Luina kung tuloy pa rin ba si Fernan sa pag-imbestiga. Pero bakit ba kasi ang mga estudyante sa akademya ang partikular nilang pinupuntirya? Sinuri ni Fernan ang sitwasyon at sinabing isa pa lang itong hinala sa ngayon. Sa akademya naipon ang mga pinakamagagaling at may mga potensyal sa imperyo. Ang atakihin ang mga estudyante rito ay katumbas na rin ng pagsira sa kinabukasan ng buong imperyo. Pagkatapos nun, dahil sa insidente sa nagwalang halimaw, nakansela ang practical exam sa midterm ng mga first year na nasa departamento ng mga Knight. Pero dahil hindi pwedeng basta makansela ang midterm, pinalitan na lang lahat ng practical exams na yung semester bilang written tests. Simulat sa pool, mas pinapahalagahan ng akademya ang practical skills kaysa sa nakuhang scores sa written test. Para sa mga estudyante na nakafocus sa combat training, isa itong matinding pasakit, at ngayon, maging si Emesian ay hindi rin nakalusot dito. Sa loob ng Soulsword, naramdaman ni Gardner na habang mas iniisip niya ito, lalong nagiging kakaiba ang lahat. Ang nangyaring insidente sa nagwalang halimaw noon ay siguradong kagagawa ng mga demonyo. Dahil kahit naramdaman niyang mahina pero malawak ang naiwang enerhiya ng demonyo, hindi naman direktang nagpakita ang demonyo. Paulit-ulit nang sinabi ni Gardner ito noon. Siguradong magbabalik ang mga demonyo. Yan mismo ang rason kung bakit siya iniwan ng unang emperador sa tabi ng mga direktang inapo ng dugong Armian, at tiyak na ang mga inapo ng dating imperial na pamilya ang pupuntiryahin ng mga demonyo. Para sa kanila, ang pangalang Armian ay isang kaaway na isinusumpa nila hanggang kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Kung hindi dahil sa pamilyang Armian, matagal na sanang bumagsak ang mundong ito sa kamay ng mga demonyo. Habang nagsasalita si Gardner, lalo siyang nababalisa. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagawin nila ang lahat para lipulin ang hukbo at ang inyong lahi. Emesian, hindi ka talaga pwedeng magpabaya. Dapat mong sunding mabuti ang mga payo ko. Tiningnan ni Emesian ang Soulsword sa kanyang kamay at tahimik na nagtaka kung siya nga ba ang magiging dahilan para pumasok ang mga demonyo. Kasabay nito, sa loob ng Rabitus Hall, biglang nakaramdam si Fernan ng panibagong matinding sakit ng ulo. Makalipas ang ilang sandali, pilit niyang inangat ang kanyang ulo, at isang bagong bahagi ng propesya ang dumaan sa kanyang isipan. Ito ay isang eksenang naugnay sa Wilderness Survival Skills, isang kinakailangang kurso para sa mga first year. Isang bagong krisis ang tila tahimik na namumuo. Pagkatapos ng midterm exams, ipapadala agad ng akademya ang mga estudyante sa Southern Forest para sa isang linggong survival training exercise. Sa isang lawa roon, may nakatagong isang spiritual herb. Isa itong bagay na sadyang inilagay roon ng unang emperador maraming taon na ang nakalipas. Pero ang tinatawag na spiritual herb na iyon ay pain lamang. Ayon sa propesya, sa loob ng kuweba kung saan tumutubo ang halamang iyon, mayroon ding isang mithril vein na kayang mag-imbak ng mga kaluluwa. Sa oras na iyon, susundan ni Emesian ang isang kakaibang pakiramdam at papasok sa isang nakatagong kuweba. Pagkatapos ay mapapako ang kanyang mga mata sa isang siwang sa batong pader. Isang spirit beast ang makikitang nakayuko roon. Nakatayo ito sa apat na makakapal na binti, at ang paligid ng puso nito ay balot ng asul na kaliskis na parang hiyas. Sinumang lumapit ay makakaramdam ng ginaw na tagos hanggang buto. Ito ang barrier beast na nagbabantay sa mithril vein, ngunit pababagsakin ni Emesian ang spirit beast na yon sa isang tagalang ng espada. Ang batong pader sa likod nito ay agad naguguho. Pagkatapos, lilitaw sa ilalim nito ang kumikinang na ore. Ang mithril na iyon ay kilala bilang isang metal na binyayaan ng mana.
Ang mas mahalaga pa rito, ang espadang hawak ni Emesian ay hinulma mula sa mithril at ginto. Dahil dito, nagawang manatili ng kaluluwa ni Gardner sa mundong ito. Habang iniintindi ni Fernan ang biglaang pangitain, napahawak siya sa kanyang ulo sa sobrang gulat. Ang isang metal na kayang mag-imbak ng mga kaluluwa ay isang hindi matatawarang kayamanan. Kaya naman, agad na hinanap ni Fernan si Luina at naglatad ng bagong alok. Sumama ka sa akin sa Southern Forest. Kailangan kong mahanap ang isang uri ng spiritual herb. Nakataas ang kilay ni Luina. Dati sabi mo isa itong elixir. Ngayon naman spiritual herb. Ikinaway ni Fernan ang kanyang kamay at sinabing sa pagkakataong ito, totoong naghahanap siya ng spiritual herb. Ang wilderness survival training ng mga first year ay tatagal ng isang buong linggo, ibig sabihin ay mawawalan din sila ng isang linggong klase. Pero nakapaghanda na si Fernan ng isang makeup study plan. Basta pumayag lang si Luina, siya na ang aayos sa lahat ng mga namis nilang klase. At bago pa yon, kakalimutan na rin niya ang lahat ng natitirang interes sa utang ng pamilya Belchev. Pero hindi man lang nag-alinlangan si Luina. Tumanggi pa rin siyang sumama sa kanya. Sakto namang isang lalaking may pulang buhok ang biglang nagtulak pabukas ng pinto at pumasok. Matagal-tagal na rin. Senior Fernan, naway sumaiyo rin ang mana ngayon. Tiningnan ni Luina ang lalaking may pulang buhok sa harap niya at nagtanong, ikaw ba si Jess Bines? Ngumiti si Jess at binati siya. Kamusta, binibining Luina Belchev? Naway sumaiyo ang pagpapala ng mana. Pagkatapos ay lumingon si Jess kay Fernan at kaswal na nagtanong kung ayos lang ba si Senior Fernan sa akademya. Tumango si Fernan at sinabing ayos lang naman ang lahat sa ngayon. Si Jess naman, kamusta ang buhay sa akademya bilang first year? Dahil doon, hindi na napigilan ni Luina ang magtanong. Sa tingin niya, parang sobrang close ni na Fernan at Jess. Pero hindi ba't si Jess ang susunod na santo ng Dragon God Church? Sino bang mag-akala na ang isang lubos na pinupuring santo ay konektado sa isang mukhang peran katulad ni Fernan? Ngumiti si Jess at ipinaliwanag na hindi lang alam ni binibining Luina ang mga detalye. Dahil hindi siya isang mage, may ilang mga bagay na hindi siya magiging pamilyar. Noong unang panahon, sinasamba ng Dragon God Church ang sinaunang dragon na nagbigay ng mahika sa sangkatauhan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanilang sinasamba papunta sa mana at sa mismong mahika. Dahil dito, ang karamihan sa kanilang mga mananampalataya ay mga mage, at kalaunan ang simbahan ay naging isang makapangyarihang organisasyon ng mga mage. At sinumang gustong maging archmage ay kailangan ng pagkilala mula sa Dragon God Church. Gayunpaman, dahil ang simbahan ay itinayo at pinatatakbo ng mga mage, nangailangan ito ng napakalaking suportang pinansyal sa likod ng mga eksena. At ang pamilya Fallenberg ang pinakamalaking taga-suporta ng simbahan. Nagpakita naman si Fernan ng nakakainis ng ngiti. Ang hindi mabilang na mga mahiwagang gamit na nilikha ng simbahan ay tuluyang dadaloy sa Fallenberg Merchant Guild. Pinanood ni Luina ang dalawa na nag-uusap at hindi na iwasang tahimik na magreklamo. Santo nga ba talaga si Jess? Mas mukha siyang isa pang mukhang pera, katulad ni Fernan. Pagkatapos ay tumikhim siya at sinabing naintindihan na niya ang kanilang ugnayan ngayon. At dahil ayaw niyang masangkot dito, magpapaalam na siya. Pagkasara ng pinto, agad na nawala ang ngiti ni Jess at tinanong si Fernan kung bakit siya nito pinatawag. Sinabi ni Fernan sa kanya na kailangan nilang kumuha ng spiritual herb sa panahon ng wilderness survival training ng mga first year at kailangan niya ang tulong ni Jess. Umiling si Jess sa pagkalito. Kailangan ba talaga itong kunin habang nagte-training? Sa kanyang kakayahan, pwede siyang palihim na pumasok sa Southern Forest ng maaga at madaling kunin yon. Sinabi ni Fernan na kung magagawa niya yon, ginawa na sana niya. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya kumpirmado ang mismong lokasyon ng halaman. Sa lohika, dapat sapat na ang impormasyon mula sa propesya para mapaliit ang hahanapin. Pero ang wilderness training ng mga first year ay magaganap sa paligid ng 7 lawa sa Southern Forest ng sabay-sabay. Kaya wala siyang paraan para malaman kung saaling lawa nakatago ang halaman. Sa mga nakalipas na araw, palihim na nagtuturok ng mana si Fernan sa ilalim ng lahat ng 7 lawa, sinusubukang sundan ang daloy ng mana. Pero wala siyang nahanap na kahit anong bakas ng mithril. Dahil dito, isang bagay ang naging malinaw. Itinago ang kuweba ng isang makapangyarihang mahika, at hinding-hindi ito mahahanap ng mga ordinaryong pamamaraan. Kahit na nakakainis, kailangang sundan ni Fernan si Emesian para mahanap ang pasukan. Kung sa bagay, si Emesian lang ang makakapagpagana ng mekanismong inilarawan sa propesya. Biglang nagtanong si Jess. Pero ang mga estudyanteng hindi kasama sa training ay hindi makakapasok sa lugar. Tama. Sa dami ng mga estudyante at instructor kahit saan, ang palihim na pagpasok ng hindi natutuklasan ay hindi magiging madali. Ngumiti si Fernan at nagpakita ng isang appointment document para sa posisyon ng teaching assistant. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nag-apply siya para maging teaching assistant sa training ng mga first year. Hindi napigilan ni Jess na hangaan siya. Talagang isang tunay na negosyante si Fernan. Ang planong ito ay maituturing na perpekto. Pagkatapos ay kiniskis ni Jess ang kanyang hinlalaki at mga daliri, sinasabing kung handang magbigay si Fernan ng malaking halaga ng ginto, ibibigay niya ang lahat.
At kung makakagawa rin si Fernan ng isang malinaw na dokumento ng kompensasyon, mas magiging maayos iyon. Hindi na iwasan ni Fernan na palihim na magmura. Ang tuso talaga ng batang gagong to. Samantala, sa Southern Forest, ang maiingay na boses ng mga estudyante ay umalinggaw sa pagitan ng mga puno. Sa loob ng Soulsword, sinabihan ni Gardner si Emission na pag-aralan muli ang plano ng isa pang beses. Ang spiritual herb ay nasa Faden Lake sa bandang kanluran. Kailangan nilang magpanggap na nagkataon lang ang pagkadiskubre nila dito para hindi sila maging kahina-hinala. Kaya nung una, kailangan nilang umaktong natural at magpaligoy-ligoy lang sa paligid ng hindi nagpapahalata. Pero nang makita ni Gardner na sumulpot doon si Fernan, agad siyang napangisi. Hindi siya makapaniwala na pumunta talaga dito ang bagong yamang brat na ito bilang teaching assistant. Ngunit mukhang tuwang-tuwa si Emission at sinabing baka nandito si Senior Fernan para sa dagdag na marka sa pagiging teaching assistant. Nang sandaling iyon, inaayos ni Fernand ang uniforme ng isang manikang kahoy. Pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang daliri at pinatakan ng dugo ang noo ng manika. Umusa ng spell si Jess, at ang manikang kahoy ay agad na naging kamukhang-kamukha ni Fernand. Nagdududang nagtanong si Fernand kung talagang makakapasa ba ito sa inspeksyon ng instructor. Tiwala sa sariling idineklara ni Jess na siya ang pinakamagaling na first-year mage. Dagdag pa rito, matagal na niyang ginagamit ang spell na ito para tumakas at maglaro, at hindi man lang ito napansin ng papa. Maaaring isang maalamat na mage ang papa, pero inabot din siya ng ilang oras bago niya napansing may mali. Bago yon, hindi pa siya siguradong si Jess na ba talaga ang nasa harap niya. Naisip ni Fernand na sobra-sobra na yon. Kung kaya nitong lokohin ang pinakamagaling na mage sa mundo, hindi nakakapagtakang tinatawag nilang henyo si Jess. Ibig sabihin, malaki ang maitutulong ng lalaking ito kay Emission sa hinaharap. Pero nakakapagtaka, hindi man lang binanggit si Jess sa propesya. Ganito siya kagaling at siya rin ang susunod na santo ng Dragon God Church. Walang dahilan para tuluyang baliwalain siya ng propesya. Likas lang sa mga tao na kamuhian ang mga demonyo, at ang Dragon God Church ang pinakasuklam sa kanila. Ayon sa alamat noong unang panahon, may isang demonyong lumapastangan sa mga turo ng simbahan, kung saan hinamak nito ang ideyang nagmula sa mga dragon ang mahika, at iginiit na ang mahika ay talagang kapangyarihan ng mga demonyo, na mismong isinilang mula sa kanila. Ang mga salitang iyon ay labis na ikinagalit ng simbahan. Mula noon, sa tuwing may kinalaman sa mga demonyo, naging sobrang panatiko na ng simbahan. Hindi mali kung tatawagin silang isang praning na samahan laban sa mga demonyo. Kaya magiging kaalyado kaya ni Emission si Jess balang araw. Kung ganoon nga, kailangan na ni Fernand na bumuo ng magandang relasyon sa kanya ng maaga. Para lang sigurado, pinaalalahanan ni Jess si Fernand na tatagal lang ng 5 oras ang mana ng manika. Kaya kailangan na niyang bumalik sa loob ng oras na yon. Pagkatapos noon, umakyat si Fernand sa isang nagtataasang sinaunang puno at pinagmasdan ang bawat galaw ni Emission mula sa malayo. Sa ngayon, papuntang kanluran si Emission, at ang tanging lawa sa direksyong iyon ay ang lawa ng Phaeton. Kaya napangiti ng lihim si Fernand. Tapos ay tumawag siya sa mga anino. Ikaw naman ngayon, Berian. Lumabas si Berian mula sa likod ng puno, baka sa mukha niya ang pag-aatubili. Nakasimangot na nagtanong si Emission, Berian, susubukan mo ba ulit akong hamunin? Tinignan siya ni Berian at sinagot, hindi ba pwede? Sa katunayan, bago pa magsimula ang pagsasanay, minsan nang tinanong ni Berian si Fernand kung bakit kailangan niyang sundan si Emission sa buong pagsasanay. At nung panahong iyon, direktang binantaan siya ni Fernand. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Gusto mo bang gawin kong impyerno ang buhay mo ngayon mismo? Nang sandaling iyon, huminga ng malalim si Berian at sinabing hindi niya matatanggap ang pagkatalo. Naguguluhang nagtanong si Emission kung hindi pa ba sapat ang matalo ng 2 beses. Sinabi ni Berian na walang halaga kung 2 o 100 beses pa ito. Ang pagkatalo kay Emission ay sumira sa kanyang reputasyon. Kaya kailangan niyang hamunin muli si Emission at bawiin ang karangalang orihinal na pag-aari niya. Sa loob ng Soulsword, namangha si Gardner. Kahit na hindi ganoon kagaling si Berian noong una, nakikita na niya ngayon kung gaano siya katangitanging kabalyero. Kaya tanggapin mo ang hamon niya, Emission. Pero walang pag-aalinlangang tumanggi si Emission. Ipinagbabawal sa pagsasanay na ito ang pakikipag-away sa pagitan ng mga kalahok. Naniwala si Gardner na walang kwenta ang ganoong klaseng panuntunan. Dapat itaguyod ng isang kabalyero ang karangalan anuman ang mangyari. Nang sandaling iyon, nagtatago si Fernand sa malayo habang pinapanood ang mga nangyayari. Walang tigil sa pagrereklamo si Berian, pero ginagawa niya mismo kung ano ang hiningi ni Fernand. Hanggat patuloy siya sa pag-aantala, mabibigyan niya si Fernand ng karagdagang oras. Pagkatapos ay lumingon si Fernand at dumiretso sa pagtakbo papunta sa lawa ng Phaeton nang walang alinlangan. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa tabing lawa. Pagkatapos kumpirmahin na walang tao sa paligid, itinaas ni Fernand ang kanyang kamay at gumawa ng isang soundproof barrier. Ngayon, kahit maghukay man siya ng baliw para sa mithril, hindi na niya kailangang mag-alala sa ingay na lalabas. Kinuskus ni Fernand ang kanyang mga kamay sa sobrang pananabik. Magagamit na rin niya ang spell na ito. Kailangan pa rin niyang mahanap ang mithril bago dumating si Emission,
kaya nagdala siya ng isang espesyal na bagay para sa trabahong ito. Idiniin niya ang kanyang kamay sa lupa. Pagkatapos ay malakas siyang umusal ng summoning spell. Aking alipin, sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng mahikal na inhinyeriya, tipunin mo ang bawat mahikal na teknik at lagyan ito ng esensya ng isang mangangalakal at bundok ng pera. Dumagundong na bumukas ang isang malaking magic circle, tapos may isang batong higante na nababalutan ng lila na kidlat ang dahan-dahang lumitaw mula sa loob ng bilog. Mula ngayon, ang pangalan mo na ay James. Susunod, oras na para hanapin ang eksaktong lokasyon ng mithril na yon. Samantala, sinusunod pa rin ni Berian ang mga utos ni Fernand na matigas ang ulong hinaharangan si Emesian. Inapo ng Armion, ikaw na walang pusong gago. Papanoorin mo lang ba talaga akong bumagsak ng ganito kababa? Naisip ni Emesian sa sarili na napakaraming oras na ang lumipas, pero ang lalaking ito ay ganito pa rin kababaw. Walang hiyang kumapit si Berian sa mga binti ni Emesian. Sinabi pa niyang gusto niya ang pakiramdam na ito. Gusto niyang tinatapak-tapakan siya ng iba. Nasasabik siya at ginaganahan, kaya dapat siyang bilisan ni Emesian na atakihin siya. Sinipa palayo ni Emesian si Berian habang may bakas ng takot sa kanyang mukha. Seryoso na siyang nagtataka ngayon kung isa bang pasimpleng manyak si Berian. Maya-maya pa, nakarating na rin si Emesian sa lawa ng Phaeton sa kanlurang kabubatan. Doon, naramdaman niya ang isang enerhiya na naiba sa natitirang bahagi ng gubat. Tumingin siya sa ibaba at nakita na sa anyong tubig sa paanan ng mabatong pader, isang halaman na nagbibigay ng banayad na liwanag, ang malambing na umiindayog sa tubig. Samantala, sa kailaliman ng kuweba sa ilalim ng tubig, patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga dumadagundong na paghampas. Ang golem na si James ay walang awang iwinawasiwas ang malalaking kamao nito na ibinabato sa mabatong pader. Sumigaw si Fernand sa sobrang pananabi. Nakatago pala talaga dito ang mithril vein sa simula pa lang. Sa kabilang banda, tinitigan ni Emesian ang espiritual na halaman sa kanyang harapan at nalagay sa isang alanganin. Kahit panahanap niya ang halaman, paano naman niya ito huhukayin? May nakapulupot na isang malaking sea dragon doon na binabantayan ang halaman. Hindi niya inasahan na isang sea dragon ang bantay nito. Kung ganoon, baka mas mabuti pang bumalik na lang sa ibang pagkakataon. Pero napukaw ang atensyon niya sa isang madilim na anino sa tabi ng halaman. Sinabi ni Gardner na nasa pinakamagandang kondisyon siya kamakailan at maaari siyang tumulong na pigilan ang sea dragon. Naguguluhang nagtanong si Emesian, ano ang mangyayari kung siya mismo ang lalaban sa sea dragon? Prangkang sumagot si Gardner na makakatikim ang sea dragon ng laman ng tao ngayong araw. Kung sa bagay, mas malakas naman talaga ang halimaw na yon kaysa kay Emesian ngayon. Medyo nadismaya si Emesian at akmang tatalikod na sana. Pero biglang yumanig ng malakas ang kuweba at nagsimulang mahulog ang mga bato mula sa itaas. Nagising ang sea dragon sa dumadagundong na ingay na gawa ng golem. Dahan-dahan itong iminulat ang kanyang malalalim na asul na mata, saka umunat ang napakalaking katawan na pinuno ang buong kuweba ng nakakatakot na presensya. Nakatayo si Emesian sa gilid ng bangin at buong tapang na hinarap ang sea dragon. Ngayong humantong na rin sa ganito ang lahat, mas mabuti pang patayin na lang nila ang nilalang na iyon.